Sa kwentong ito, ang bida natin ay isang matandang swordsman, pero namatay siya, at binigyan siya ng pagkakataon ng Diyosa ng mundong iyon na muling mabuhay. At ganun na nga, na-reincarnate siya sa katawan ng isang binata. Pero mukhang gusto siyang pagtripa ng Diyosa na iyon, dahil nabuhay ulit ang bida sa mundong kung saan lahat ay may napakalakas na mahika, habang espada lang ang alam niyang gamitin. Napakaganda talaga ng series na ito, guys. At bukod dyan, may sobrang cute na waifu na nagustuhan ko na agad sa unang chapter pa lang. Alam na ng mga tunay na subscribers kung ano ang gagawin. Mag-iwan ng like at i-comment ang part 2. Nang hindi na nagsasayang ng oras, umpisahan na natin ang video. Nagsisimula ang kwento sa isang matandang swordmaster, na alam niyang bilang na ang mga araw niya. Alam niyang matagal nang lumipas ang kanyang kalakasan. Nasa limitasyon na ang kanyang mortal na katawan, at matagal na niya itong nararamdaman. Gayunpaman, hindi kailanman tumigil ang kanyang paghahangad na maging bihasa. Pakiramdam niya ay nag-improve pa rin ang kanyang technique sa espada. Hindi pa buo, isang buong buhay na inialay sa isang layunin, ang mamaster ang espada hanggang sa sukdulan at walang hanggang rurok nito. Ngunit lahat ng paglalakbay ay may katapusan. Pero ang paglalakbay ng espada ay malayo pa sa katapusan. Ngayon sa ibang mga kamay, ang parehong espada ay mahigpit na hawak. Isang batang swordsman ang nagmana ng pamana na iyon. Hindi siya nag-iisa. Kasamang nakabuntot sa kanya ang isang babae, nag-aalangan sa daang tinatahak nila. Biglang naharangan ang daan ng isang misteryosong grupo. Mayabang nang umisi ang kanilang leader, na malinaw na ipinapakitang ayaw niya sa presensya ng binata. Nagbabala siya na magtuturo siya ng leksyon. Ang mga masyadong nagpapasikat ay nauwing durog. Nagulat ang babae sa pagbabanta, pero hindi man lang natinag ang batang swordsman. Isang ulan ng mga yelong sibat ang nilikha, diretsyo sa kanilang dalawa. Harap-harapan sa ulan ng yelo, hindi natakot ang swordsman. Naghanda siya para sa isang counter-attack. Sa isang mabilis na paggalaw, sumugod siya laban sa mahika. Hiniwa ng binata ang bawat piraso ng yelo na papunta sa kanya, tuluyang sinira ang spell. Pero hindi tumigil ang kalaban at gumamit ng mas malakas pang teknik, isang avalanche. Isang dambuhalang pader ng yelo ang bumagsak sa kanya. Mukhang ito na ang katapusan. Hindi makapaniwala ang elf sa kanyang nakikita. Hiniwa ng swordsman ang avalanche sa gitna na parang wala lang. Sa galit, nagbabala ang kapitan ng kalaban na huwag siyang magmayabang. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng teknik na nagpabilis sa kanyang mahika, pinagsama ang yelo at kidlat sa isang mapaminsalang atake. Pero may alas din na nakatago ang binata. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada, at pagkatapos ay pinakawalan niya ang kapangyarihang nakaselyo rito, ginamit ang teknik na amage. Nakataas ang kanyang espada, handa siyang ipakita ang tunay na kapangyarihan ng isang swordsman. Halos hindi maproseso ng kanyang mga kasamahan ang tindi ng kapangyarihan na nagmumula sa kanya. Sa isang hampas lang, tuluyan niyang pinawi ang spell ng kapitan. Sa malayo, isang babae ang nakangiting pinapanood ang lahat. Mukhang alam na niyang mangyayari ito. Matapos ang huling atake, unti-unting nawalan ng malay ang swordsman. Isang boses ang umalingaw sa kanyang isip, tinatanong kung hindi pa ba sapat ang dinanas niya. Nagtataka siya kung nasaan siya. Panaginip ba ito? O baka isang sulyap sa bingit ng kamatayan? Ang kanyang katawan na ngayon ay tumanda na, ay lumulutang sa walang hanggang kawalan. Siningil na rin siya sa wakas ng labanan. Biglang lumitaw mula sa dilim ang isang banayad na presensya. Sa kanyang harapan, sinalubong siya ng isang banal na nilalang sa mundo sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit kahit na nasa harap ng katapusan, hindi nagpakita ng takot ang matandang mandirigma. Kalmado lang niyang inobserbahan ang sitwasyon. Nagpakilala ang babae bilang isang diyosa. Ipinaliwanag niya na dahil nahigitan niya ang limitasyon ng tao sa buhay, gagantimpalaan ang kanyang kaluluwa. Ang buong buhay na inialay sa pakikipaglabang mag-isa ay naging karapat-dapat para sa kanya. Pagkatapos ay inalok siya ng Diyosa ng pwesto sa Celestial Paradise, isang perpektong lugar kung saan makakahanap siya ng lahat ng uri ng kaligayahan, malaya sa anumang gulo. Ang swordsman, gayunpaman, ay may isa lamang na tanong. Gusto niyang malaman kung may mga espada ba sa paraisong iyon. Sumagot na hindi ang Diyosa. Para sa isang lalaking nabuhay at namatay sa espada, walang silbi ang isang paraiso na wala ito. Tinanggihan niya ang alok. Mukhang naiintindihan naman ng Diyosa. Kaya nag-alok siya ng alternatibo, ang ma-reincarnate sa ibang mundo. Walang pag-aatubiling tinanggap ng swordsman ang alok. Isang bagong buhay, sa bagong mundo, yun lang ang mahihiling niya. Umiti ang Diyosa. Inaasahan na niya ang sagot na yon. Sa isang simpleng kumpas, sinimulan niya ang proseso ng paglipat. Nangako ang Diyosa na ipapadala ang kanyang pagkatao sa ibang mundo, iiwanan ang madugong nakaraan para sa isang bagong simula. At bilang regalo, maaari niyang dalhin ang kapangyarihan ng isang hampas mula sa kanyang lumang espada. Inamin niya na laging interesado ang mga Diyos sa potensyal ng tao, at pagkatapos ay ipinadala na siya sa kanyang paglalakbay. Matindi ang kanyang titig, na parang pinapanood ang pagbubukas ng isang malaking plano. Ang destinasyon niya ay magyahim, isang mundo kung saan nangibabaw ang mahika. Sa huling sandali, naalala ng Diyosa ang isang mahalagang detalye tungkol sa mundong ipapadala niya sa kanya. At nagising na nga ang swordsman.
Sa isang hindi kilalang kagubatan, sa isang bagong katawan, tumayo siya at naghahanda na sa kung anuman ang susunod na mangyayari. Simple lang ang espadang hawak niya, pero isa pa rin itong kapareha. Alam niyang kakailanganin na naman niyang umasa rito. Doon niya na-realize ang lahat. Naalala niya ang pangalan ng lugar na yon, Magyahim, at sinubukang intindihin kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Sa mas malinaw na pag-isip, tinukoy niya ang una niyang mga layunin, pagkain, masisilungan, at mga damit. Survival ang prioridad. Pero higit sa lahat, isang bagay ang inaasam niya, ang makahanap ng karapat-dapat na karibal at maramdaman ulit ang kilig ng labanan, at mukhang dininig ng tadhana ang kanyang panalangin. Isang sigaw ng kawalang pag-asa ang umalingaw-ngaw sa kabubatan, na kumuha sa atensyon ng swordsman. Walang pag-aatubili, kumilos siya patungo sa direksyon ng tunog. May nangyayari at nagulat siya sa kanyang natagpuan. Habang kumikilos, napansin niya ang isang nakakabilib na bagay. Ang bagong katawan niya ay nakakapanibago sa gaan at bilis. Malinaw ang eksena. Isang batang babae na nag-iisa at tuluyang na-corner ng isang grupo ng mga lobo. Nilamon siya ng kawalang pag-asa. Wala siyang matatakbuhan. Dahil napapaligiran, inihanda ng babae ang sarili sa pinakamasama habang hinaharap ang mga papalapit na halimaw. Pagkatapos, isa sa mga lobo ang sumunggab para sa huling atake. Pumikit siya, naniniwalang mamamatay siya doon mismo. Ngunit hindi dumating ang kamatayan. Sa isang iglap, lumitaw ang swordsman at sinalag ang atake, tinapos ang banta sa isang hampas lang. Tumayo siya sa harap ng babae, kalmado at nakapokus. Nawala na ang unang banta. Nakadapa pa rin, tumingin ang babae sa kanyang tagapagligtas, hindi makapaniwala sa katatapos lang na mangyari. Tapos na ang trabaho. Mabilis at malinis. Nang hindi lumilingon, nagkomento siya sa mapanganib na sitwasyon ng babae. Hindi pa tapos ang laban. Tumingin sa kanyang tagapagligtas ang babaeng nakadapa pa rin sa lupa. Para sa kanya, isa siyang samurai. Napalitan ng paghanga ang kanyang takot. Nagsimula siyang suportahan ito ng buong lakas, at tama nga siya. Naghanda sa pag-atake ang natitirang mga lobo at pinalibutan ang batang eskrimador. Ngunit para sa eskrimador, hindi yon isang hamon. Sa isang mabilis na galaw, sumugod siya at hiniwa ang mga halimaw. Naging mabilis at malupit ang resulta. Tapos ang kwento. Dahil naalis na ang banta, ibinalik ng eskrimador ang kanyang espada sa kaluban. Halos nakakapangilabot ang kanyang pagiging kalmado. Sapat na ang ipinakitang lakas para takutin at palayasin ang natitirang mga lobo. Pagkaluta sa problema, sa wakas ay humarap siya sa babae at nag-alala kung nasaktan ba ito. Halos hindi makapaniwala ang dalaga na buhay pa siya. Nakahina siya ng maluwag. Nang may emosyonal na ngiti, lubos siyang nagpasalamat sa pagligtas sa kanya. Mapagkumbaba siyang sumagot at sinabing nasa kalagitnaan pa lang siya ng kanyang pagsasanay. Purong pagkabigla ang kanyang naging reaksyon. Naguluhan siya sa mga sumunod nitong sinabi. Napagtanto ng babae na baka may nasabi siyang mali kaya sinubukan niyang itama ang sarili. Pagkatapos ay sinubukan niyang ipaliwanag ang dahilan ng pagkalito, at sinabing mukhang galing siya sa ibang bansa. Ipinakilala niya rito ang kaharian ng Arcadia, isang maunlad na lugar kung saan hindi karaniwan ang mga eskrimador. Ipinaliwanag ng dalaga na sa mundong ito, halos nakalimutan na ang sining ng espada. Nagulat ang eskrimador sa nalaman niya. Isang mundo na walang mga espada. Nang makita ang kanyang pagkalito, lumapit ang babae at formal na nagpakilala. Pinag-isipan niya ang mga sinabi nito. Kinuha ng mahika at pangkukulam ang lugar ng espada. Ang tanging kakayahan niya ay itinuturing na walang kwenta sa lugar na yon. Bilang pasasalamat, nag-alok ang dalaga na maging gabay niya sa kabisera ng kaharian. Tinanggap iyon ng eskrimador at nagpakilala bilang Ayami. Selyado ang usapan sa pamamagitan ng isang pakikipagkamay. Habang naglalakad sila, nagtanong si Ayami tungkol sa lugar. Sumagot ito na nasa malaking kagubatan sila ng Arcadia. Ipinaliwanag niyang mapanganib ang gubat na ito kahit sa mga salamangkero. Tinanong ni Ayami kung bakit si Luna ay nag-iisa roon. Inamin ni Luna na nakatuon ang kanyang mga kakayahan sa panggagamot at suporta, hindi sa labanan. Maintim na nakinig ang eskrimador, inuunawa ang kanyang sitwasyon. Mukha siyang nahihiya sa kanyang kahinaan. Upang ibahin ang usapan, tinanong ni Luna kung saan nanggaling si Ayami. Nanatiling nakabitin ang tanong sa hangin habang patuloy sila sa paglabas ng gubat. Nang harapin ang tanong ni Luna, kinailangan ni Ayami na mag-isip ng mabilis. Hindi niya pwedeng sabihin na galing siya sa ibang mundo. Nagbigay siya ng malabong sagot, ngunit mukhang sapat na yon sa dalaga para sa ngayon. Nang maayos ang usapan, sa wakas ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. At naroon, nakatayo ng pagkatayog-tayog sa malayo, ang kabisera ng kaharian. Paglapit nila sa mga tarangkahan, lumitaw ang unang hadlang. Kailangan ng inspeksyon bago makapasok. Lumapit sa kanila ang isang gwardiya, humihingi ng mga dokumento ng pagkakakilanlan para makadaan. Natigilan si Ayami ng isang saglit. Wala siyang anumang dokumento mula sa mundong iyon hanggang sa maalala niya ang isang card na ibinigay ng Diyosa. Sinuri ng gwardiya ang bagay na yon, at sa pagkakaluwag ng loob ni Ayami, kinumpirmang ayos ang lahat. Nagbabala ang gwardiya na mabigat ang mga tarangkahan, ngunit nagpasya si Ayami na manguna. Sa isang tulak lang, nagalaw niya ang malaking estruktura ng kahoy at bakal.
Pinagmukha niyang madali ang dapat sanay isang mahirap na gawain. Dahil malinaw na ang daan, tinawag niya na lang si Luna para pumasok. Gulat na gulat ang gwardiya at si Luna. Ang mga tarangkahang iyon ay dapat binubuksan gamit ang mahika, hindi ang purong lakas. Ngumiti lang si Ayame na umaaktong parang wala lang iyon. Hindi nakapagsalita ang gwardiya. Nabigla sa lakas ni Ayame, hindi siya makapaniwala na binuksan ng binata ang tarangkahan gamit ang isang kamay. Mangha pa rin, binalaan ng gwardiya si Ayame na napakalupit ng lugar na ito, lalo na sa mga eskrimador kaya dapat siyang maghanda. Tiningnan niya ang binata ng may seryosong ekspresyon na parang sinusuri niya ito. Pagkatapos ibigay ang babala, pinanood na lang ng gwardiya ang pag-alis nila, pinag-iisipan ang kanyang katatapos lang na masaksihan. Habang naglalakad sa lungsod, nakumpirma ni Ayame ang sinabi ng gwardiya at ni Luna. Walang ibang may dalang espada. Nang makitang wala itong mapupuntahan, nag-alok si Luna na dalhin siya sa kanyang bahay, ngunit napansin agad ng eskrimador na pinagmamasdan sila ng mga kahina-hinalang tao sa kalsada. Tinitigan siya ng mga lalaki ng may kakaibang ngiti, malinaw na interesado sa dayuhan. Hindi naduwag si Ayame. Patuloy lang siya sa paglalakad, inilalapit ang kanyang kamay sa kanyang espada. Pagdating nila, malugod siyang pinatuloy ni Luna sa kanyang bahay na may kasamang malambing na ngiti. Pagkapasok, tinanong ni Ayame ang tungkol sa kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ni Luna na nagtatrabaho sila sa araw. Pinaghintay siya ng dalaga sandali, sinabing ipaghahanda siya nito ng tsaa. Inihainan siya nito ng isang tasa, at sinabi pang hindi ang pinakamagandang kalidad ang tsaa. Tiniyak naman ni Ayame sa kanya na ayos lang iyon. Para sa kanya, ang mas mahalaga ay ang kanyang kabaitan. Namula si Luna sa komentong iyon, at nahihiya itong nagpasalamat sa papuri. Ipinaliwanag ni Luna na lokal ang tsaa, at tinanong kung unang beses ba ito ni Ayame. Kinumpirma niya. Nakahinga ng maluwag ang dalaga ng malamang nagustuhan niya ang tsaa, ngunit nasa ibang bagay na ang isip ni Ayame. Kailangan niyang maunawaan ang bagong mundong ito, isang mundo kung saan dinidiktahan ng mahika ang lahat ng patakaran at nagtataglay ng sukdulang kapangyarihan. Kinilala ni Luna na isang malakas na eskrimador si Ayame, ngunit binalaan siya nito na malamig at malupit ang lipunan sa mga taong katulad niya. Sa kahariang ito, lahat, mula sa mga maharlika hanggang sa mga karaniwang tao ay hinahamak ang mga umaasa sa espada. Gayunpaman, hindi ito nakapagpabagabag sa binata. Bagkus, idineklara ni Ayame na malalampasan niya ang anumang paghihirap dahil ang mga hamon ay nagpapahalaga lang sa kanyang pagsasanay. Namangha si Luna sa kanyang determinasyon. Sa isang saglit, naisip niya na baka ito na ang solusyon sa kanyang mga problema, ngunit nagpigil siya. Masyado pang maaga para isali siya. Iniba ni Ayame ang usapan. Kailangan niya ng trabaho, mas mainam kung magagamit niya ang kanyang espada. Nagkaroon ng ideya si Luna at iminungkahing magparehistro ito bilang isang adventurero, tulad niya. Ipinaliwanag niya kung paano ito gumagana, ang pagkumpleto ng mga misyon, tulad ng pangangaso ng mga halimaw o pangangalap ng mga materyales kapalit ng pabuya. Bilang pagsunod sa kanyang payo, dinala siya ni Luna sa guild ng mga adventurero. Mas malaki ang lugar kaysa sa inasahan ni Ayame. Pagtingin sa loob, nakumpirma ang hinala niya, walang ibang eskrimador sa paligid. Pagdating sa counter ng guild, diretsahan na si Ayame. Gusto niyang magparehistro bilang isang adventurer. Nakangiting bumati sa kanya ang receptionist, handa nang umpisahan ang proseso. Hinintay ng binata ang mga tagubilin habang pinapanatili ang kanyang seryosong mukha. Para magsimula, pinapatong nito ang kamay niya sa isang measuring crystal. Pinaliwanag ng attendant na ang panimulang rank ay laging pero ang mataas na magic power ay makakasiguro ng mas magandang posisyon. Pagkatapos ay nilapat ni Ayame ang kanyang kamay sa ibabaw ng orbe. Sa isang iglap, isang malakas na gintong liwanag ang sumabog mula sa kristal. Sobrang lakas ng reaksyon kaya nagulat ang receptionist, pero guni-guni lang pala yon. Ang totoo, wala talagang kahit anong reaksyon. Nakakailang para sa kanilang dalawa ang katahimikang sumunod. Nailang ng husto ang dalaga. Ibig sabihin, halos wala siyang taglay na magic power. Nabasag ang katahimikan nang magtawanan ang ibang adventurers sa loob ng bulwagan. Lantaran na nila siyang pinagtawanan at ininsulto. Isang eskrimador sa panahon ng mahika. Agad itong naintindihan ni Ayame. Ito ang panghahamak na natatanggap ng mga eskrimador dito. Tiningnan niya ang mga lalaking nanlalait sa kanya, dinaramdam ang bawat salita. Tinitigan ni Ayame ang lalaking nanghahamon sa kanya. Hindi niya ito palalampasin. Nagpatuloy ang mga pang-insulto. Nagpa siya ang adventurer na turuan ng leksyon ang baguhan, at nang walang pag-aalinlangan, nagpakawala siya ng bola ng apoy. Mabilis na lumipad ang atake patungo kay Ayame. Pero sa gulat ng lahat, simpleng tinabig lang ito ni Ayame gamit ang kanyang kamay. Hindi makapaniwala ang mga umatake sa nakita nila. Basta na lang naglaho ang mahika. Hindi pa rin nag-sink in sa kanila ang nangyari. Nagpasalamat si Ayame sa kanila para sa demonstrasyon. Sabi niya, napakarami niyang natutunan doon. Nakuha ng gulo ang atensyon ng guild receptionist. May mahalaga siyang tanong, kung kaya ba nitong magpawalang bisa ng mahika. Pinaliwanag ni Ayame na hindi. Gumamit lang siya ng kaunting kyol niya para itaboy ang apoy. Wala nang maraming tanong, inabot na nito ang kanyang adventurer card.
Pinaliwanag ng receptionist ang mga pangunahing gawain, pag-explore, pangangaso ng mga halimaw, at pangongolekta ng materyales. Hawak ang card, opisyal ng miyembro ng guild si Ayami, pero seryoso ang mukha ng babae. Alam niyang simula pa lang ng mas marami pang gulo ang pagpaparehistro nitong walang magic. Habang kinikilatis ni Ayami ang bago niyang status, pinaliwanag ni Luna na laging kailangan ng guild ng mas maraming tao. Biglang nabaling ang atensyon ng lahat sa entrance. Nagsimulang magkagulo ang mga adventurers. Ang dahilan ang gulo ay ang pagdating ni Lord Carter, tagapagmana ng isa sa mga dakilang pamilya ng Mahika. Nakakaintimida ang presensya niya, eksakto kung ano ang inaasahan mula sa isang nobleng tulad niya. Saka dumapo ang mga mata ni Carter kina Luna at Ayami, huminto para pagmasdan sila. Tuluyang binaliwala ang eskrimador at kinausap si Luna. Gusto niyang malaman kung pinag-isipan na nito ang alok niya. Namutla ang dalaga, halatang hindi mapakali sa biglang paglapit niya. Iginigit ni Carter ang issue, pinipilit itong sumagot sa harap ng lahat. Nanatiling paralisado si Luna, hindi makabigkas kahit isang salita. Matalim siyang tinitigan ng noble, hinihintay ang sagot na hindi niya maibigay. Nang makita ang sitwasyon, humarang si Ayami sa harap niya. Nagpaumanhin siya at sumingit sa usapan. Agad na nagbago ang timpla ng mukha ni Lord Carter. Halatang hindi nito nagustuhan ang pag-abala, pero hindi umatras si Ayami. Tinitigan niya pabalik ang noble ng may seryosong tingin. Sa hindi inaasahan, napahalakhak ang noble. Tila natuwa ito sa kapangahasan ng binata. Hayagan itong tumawa, tinatrato ang panghihimasok ni Ayami bilang isang biro. Tumigil sa pagtawa si Lord Carter. Yumuko siya at ininsulto si Ayami, isang hamak na eskrimador na walang mahika. Pinaalalahanan siya ng noble sa sinasabi ng lahat. Ang isang mandirigmang walang mahika ay nakatadhanang mabigo bilang isang adventurer. Nawala ang pagkaaliw ni Carter, napalitan ng isang nakakakilabot na aura. Nagsimulang umapaw ang kanyang mana. Galit na galit siya. Ang kapal ng mukha ng isang walang kwentang commoner na humarang sa daan niya. Nagulat sina Ayami at Luna sa biglaang pagbabago ng mood nito. Nawawala na sa kontrol ang sitwasyon. Nag-alok si Carter na turuan si Ayami kung ano ang nangyayari sa mga humahamon sa isang count. Desperado si Luna na sumingit, nagpapaliwanag na bago pa lang si Ayami sa bansa at hindi pa naiintindihan ang mga kaugalian. Pero pinigilan siya ng binata. Yumuko siya at humingi ng tawad para sa kanya para pakalmahin ang sitwasyon. Tila tinanggap ito ng noble pero nagbigay ng kondisyon para palampasin ang nangyari. Gayunpaman, tumayo si Ayami at kinuwestiyon kung likas na ba sa isang mage ang gamitin ang kapangyarihan para mang-api ng iba. Ang kapangahasang iyon na ang sagad sa lahat. Isang lingkod ng noble ang humakbang palapit, galit na galit sa pambabasto sa kanyang Panginoon. Nagpasya siyang turuan ng leksyon si Ayami gamit ang sariling kamay at nagcast ng isang fire spell. Pinaulanan ng mga bola ng apoy ang eskrimador na nanatiling hindi gumagalaw. Biglang naglahong parang bula ang spell. Walang naintindihan ang lingkod sa nangyari. Basta na lang nawala ang kanyang mahika. Pinagmasdan ni Ayami ang kinalabasan at may isang napagtanto. May iba't ibang antas ng kahusayan kahit nasa mahika. Sobra ang pagkagulat ng babaeng nakahood. Nagpasya ang nobleng si Lord Eric na personal ng makialam. Nagcast siya ng mas malakas na spell. Tumama kay Ayami ang isang purong enerhiyang mahika pero nasangga ito ng eskrimador. Sa wakas, naintindihan na rin ni Eric. Pinapawalang bisa ng kanyang espada ang mahika. Pinaratangan niyang basura si Ayami na nanalo lang dahil sa isang artifact. Tinawag siyang mangmang ng noble, at sinabing nakakaawa ang umasa sa isang gamit. Hindi makapaniwala ang mga lingkod ni Eric sa nakikita nila. Tinitigan ng masama ng noble si Ayami. Naubos na ang pasensya niya. Habang mukhang kinakabahan ang isang lingkod, nakangiti naman ang isa, natutuwa sa kabuluhang nangyayari. Malamig ang mga tingin ni Eric. Hindi niya ito palalampasin. Sa harap ng lahat, nilapitan ng noble ang grupo ni Ayami para iparating ang kanyang mensahe. Binigyan niya si Luna ng isang ultimatum na nagsasabing bibigyan niya sila ng oras hanggang sa muli nilang pagkikita. Tahimik na pinakinggan ni Ayami ang pagbabanta. Pagkatapos, lumingon si Eric sa eskrimador at nangakong bilang kanyang tungkulin bilang maharlika, tuturuan niya ito ng leksyon balang araw. Nang walang sinasabi, hinawakan na lang ni Ayami ang kamay ni Luna. Hinila niya ito papalayo. Tapos na ang paghaharap na iyon sa ngayon. Matapos ang gulo, dinala ni Ayami si Luna sa isang mas tahimik na lugar, malayo sa gulo. Habang nakaupo sa isang bangko, tila naguguluhan pa rin ang dalaga sa lahat ng nangyari. Pagkatapos ay nagsimulang ipaliwanag ni Ayami ang kanyang mga dahilan ng may hindi inaasahang pagkamahinahon. Nagulat si Luna sa kanyang mga sinabi. Tinanong niya kung maaari nitong sabihin sa kanya ang buong detalye, at nag-alok na tutulong sa anumang kailangan. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit gagawin nito ang lahat para tulungan siya, na isinasapalaran ang labis-labis para sa kanya. Simple lang ang naging sagot niya. Iyon ay dahil naging mabuti ito sa kanya. Para sa isang eskrimador na tulad niya, sa isang mundong hindi sila pinapahalagahan, napakalaking bagay na noon. Lubos na nataranta si Luna sa mga sinabi ni Ayami. Naalala niya na tinuruan siya nito tungkol sa bansa, at ipinagtimpla pa ng tsa. Para sa kanya, maliliit na bagay lang iyon. Pero para kay Ayami, hindi.
Pagkatapos ay ipinagtapat niya na bilang isang taong na-reincarnate sa mundong iyon, iba ang kanyang pananaw. Nakatanggap na siya ng napakaraming mapanghamak na tingin. Sa mundong ito, karaniwan na sa mga salamangkero ang maliitin ang mga eskrimador. Naranasan niya ito mismo. Kaya naman, ang tapat na tulong na natanggap niya mula rito ay isang bagay na bihira at napakahalaga, at ang kabutihang iyon ay higit pa sa sapat na dahilan para isugal niya ang lahat para makabawi rito. Matapos marinig ang kwento ni Ayame, dinala siya ni Luna sa mas tahimik na lugar para makapag-usap sila. Pagkatapos ay nag-ipon siya ng lakas ng loob at tinanong kung handa rin itong pakinggan ang kwento niya. Nagsimula si Luna sa pagsasabing lumaki siya sa isang masayang pamilya, at mula sa murang edad ay nagpakita na ng talento sa mahika. Samantala, nagtungo ang kanyang ama sa kabisera, umaasang makapagsimula ng bagong negosyo. Matamang nakinig si Ayame sa lahat. Simple lang ang plano, ibenta ang mga espesyal na produkto ng kanilang nayon sa kabisera. Isang araw, umuwing nakangiti ang kanyang ama, taglay ang balitang nakakuha ito ng kontrata sa pamilya ng isang konde. Pero doon na nagsimulang maging mali ang lahat. Pinalitan ang mga kondisyon ng kontrata nang hindi nila alam. Siningil ang pamilya ng mga nakapanghihilakbot na bayarin, at lahat ng kita nila ay napunta sa pagbabayad ng utang. Nagsisimula ng bumigat ang kwento. Nang subukang magreklamo ng kanyang ama, pilit siyang pinigilan. Ang paghamon sa isang maharlika ay mahigpit na ipinagbabawal. Dahil sa sobrang pagtatrabaho para mabayaran ang utang, kalaunan ay bumagsak siya sa sobrang pagod. Na manatiling tahimik si Ayame, iniintindi ang bawat detalye ng kawalang katarungang iyon. Ginawa nila ng kanyang ina ang lahat para patuloy na magtrabaho, ngunit mabilis nilang inabot ang kanilang hangganan. Doon na dumating si Lord Eric, ang tagapagmana ng pamilya ng konde, na may isang alok. Nagsimulang ipaliwanag ni Luna ang alok ni Lord Eric. Sinabi nitong kung magtatrabaho siya para rito, mapapagaan ang utang ng kanyang pamilya. Gayunpaman, nakakahiya ang trabahong iyon. Nais siyang gamitin ng Panginoon para sa sarili nitong aliw. Desperada para sa pera, sinubukan niyang bumuo ng grupo ng mga adventurer, pero wala siyang mahanap. Nakaramdam ng matinding pagkasukol at kawalan ng pag-asa ang dalaga. Naintindihan ni Ayame ang plano. Minamanipula ni Lord Eric ang lahat sa likod ng mga pangyayari, hindi para sa pera, kundi para makuha mismo si Luna. Tahimik na pinakinggan ng eskrimador ang kwento, ramdam na ramdam ang bigat ng kawalang katarungan sa sitwasyong iyon. Dahil sa desperasyong ito, napagpasyahan niyang isugal ang lahat ng mag-isa sa malaking kagubatan, kung saan niya ito natagpuan. Inaliw siya ni Ayame, ipinapakitang naintindihan nito kung gaano kahirap ang lahat, at ang simpleng pagpapakita ng simpatyang iyon ay sapat na. Hindi na napigilan ni Luna ang kanyang sarili at napahagulgol siya. Pinagmasdan niya ito, ang kanyang ekspresyon ay naging maseryoso at determinado. Pagkatapos ay sinabi ni Ayame na ang kapangyarihan ay hindi umiiral para mang-api. Naniniwala siyang ang lakas ay dapat gamitin para protektahan ang iba. Naalala niya ang hindi mabilang na mga laban na kanyang hinarap. Ang lahat ng iyon sa huli ay dahil mayroon siyang bagay o taong dapat ipagtanggol. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit niya hawak ang kanyang espada. Ipinaliwanag ng eskrimador na ang Bushido, ang kanyang kodigo, ay isa ring landas na nagpapahalaga sa pagprotekta higit sa lahat. At iyon ang pangakong dala niya sa bakal ng kanyang talim. Naalala ni Luna ang pangakong ginawa nito. Ang pangako ng isang samurai na nagprotekta sa kanya nang walang ibang gustong gumawa nito. Umaalinggaw pa rin sa kanyang puso ang mga salitang iyon. Binalikan niya ang araw na nagkita sila. Sa dami ng mga adventurer, inalok siya ni Ayame na bumuo ng grupo. Hindi mapigilan ng dalaga ang kanyang emosyon sa hindi inaasahang alok. Nag-alok itong maging nasa unahan, pinagkakatiwalaan siyang magbigay ng suporta mula sa likuran. Ang isiping magkaroon ng isang tunay na kasama ay nagpawalang kibo sa kanya. Tutal, hindi ganoon kaganda ang reputasyon niya at palagi na lang siyang nauwi sa mga komplikadong sitwasyon. Kahit pa ganoon, pinilit ni Luna na kumbinsihin ang sarili na hindi niya kailangang matakot sa kanya. Ngunit si Ayame ang nagpalakas ng loob niya, nang angakong hanggat magkasama sila, magiging maayos ang lahat. Ang tiwala ng eskrimador ay sapat na para mapanatag ang kanyang puso. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Luna ng tunay na kislap ng pag-asa. Sinabi ni Ayame na mas bagay sa kanya ang ngiti, at panahon na para kalimutan ang kalungkutan. Gayunpaman, may isang taong tahimik na nakamasid sa nangyayari mula sa malayo. Naramdaman ni Ayame ang pagbabago sa paligid, at otomatikong napunta ang kamay niya sa puluhan ng kanyang espada. Sa pagtibay ng kanilang samahan, napagpasyahan nila ang susunod na hakbang, magkasama silang makikipagsapalaran upang baguhin ang kanilang buhay. Punong-puno ng sigla, iminungkahi ni Luna ang unang hamon nilang dalawa, ang paggalugad sa isang piitan. Naiisip na niya ang pakikipagsapalarang harapin ang mga halimaw ng magkatabi kasama ang kanyang bagong kapareha. Ngunit para mangyari iyon, ang unang hakbang ay pumunta sa guild ng mga adventurer. Pagdating doon, dumiretso sila sa quest board para humanap ng trabaho. Pumili si Ayame ng isa sa mga nakalagay na quest mula sa board. Isa itong dungeon quest na eksaktong gusto ni Luna. Sinuri ni Ayame ang mga detalye. Inisip niyang pinakamabuting magsimula sa isang walang gaanong panganib. Ngunit may isang problema.
Ipinaalala niya rito na bilang rank E, hindi ito maaaring kumuha ng mga rank E na quest. Habang nag-uusap sila, napansin ni Ayame ang ibang mga adventurer na nakamasid sa kanila, pero nilutas ni Luna ang sitwasyon. Dahil ang quest ay para sa kanyang ranggo, sinabi niyang siya na ang bahala sa mga papeles. Dahil doon, nagsimulang magbulungan ang ibang mga adventurer tungkol sa baguhan, ang eskrimador mula sa silangan. Nanuya sila, sinasabing hindi tatagal ng isang araw ang baguhan, lalo na't may mga mamatay tao tulad ng The Ripper na pakalat-kalat. Biglang may isang boses na sumabat sa kanya. Isang mahalikang nagngangalang Eric ang tumawag sa kanya at direktang ininsulto siya. Malamig na sumagot si Ayame. Sinabi niyang ginagalang lang niya ang mga karapat-dapat dito at ang maharlika ay hindi isa sa kanila. Ang sagot na yon, sa halip na inisin ang maharlika, ay tila nakapagpasaya pa sa kanya. Matagal na siyang hindi nakakarinig ng ganoong pagsuway. Pinakinggan ni Ayame ang mga litanya ng maharlika na nagyabang tungkol sa kanyang kapangyarihan at katayuan. Ipinagmalaki nitong ang mga maharlika ay mas nakatataas sa mahika at ang mga pangkaraniwang tao ay dapat magpasalamat sa proteksyong kanilang natatanggap. Tila natuwa ang maharlika nang mapansin niyang talagang naniniwala si Ayame sa sarili nitong pananaw sa hustisya. Ngunit gumanti ng salita ang espadahin, at sinabing ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay hindi nagbibigay sa sinuman ng karapatang mang-api ng iba. Nag-iba ang takbo ng usapan. Ibinunyag ng maharlika ang kanyang nakakadiring pagnanasa kay Luna, at sinabing kukunin niya ito para sa kanyang sarili. Inamin niya na ang pag-isip pa lang na mapapasa kanya ito ay nagpapanabik na sa kanya, isang palihim at nakakadiring banta. Matindi ang naging epekto ng pang-udyok na yon. Mabilis na nauubos ang pasensya ni Ayame. Pagkatapos ay kinutya ng maharlika ang ambisyon ni Ayame, na sinabing para sa isang hamak na espadahin, ang yumaman sa dungjon ay isang imposibleng pangarap. Itinuring niya itong mababang uri, pero hindi na tinag si Ayame. Sumagot siya na malalaman lang nila yon kung susubukan nila. Doon na naging malinaw ang banta niya. Inaasahan ng maharlika na maaaksidente si Ayame sa loob niyon. Lumapit siya ng may peking ngiti, at nakakatakot na ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Ayame. Pinaalalahanan niya itong mataas ang bilang ng mga namamatay sa mga dungsyon. Tila isa itong huling babala. Nang sandaling iyon, dumating si Luna para ibalitang handa na ang mga papeles, at wala siyang kamalay-malay sa tensyon sa paligid. Nang matapos ang mga papeles, tuluyan na silang humarap sa bungad ng dungsyon. Mukhang nasasabik si Luna, at nagkomento kung gaano kahirap ang dungsyon na yon. Nakatayo sila sa harap ng isa sa mga pinakamahirap na dungsyon sa buong mundo. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, nagsimulang bumaba sina Ayame at Luna sa mga pasilyo. Binabantayan ang daanan ng mga nakakakilabot na estatwa, isang masamang pangitain ng mga mangyayari. Gayunpaman, tila nasasabik si Luna at nagsimulang ipaliwanag ang mga detalye ng misyon. Ang pakay nila ay nasa pinakamalalim na palapag ng lugar na yon. Madali lang ang misyon, ang mangolekta ng bronze ore sa ika-negatibo 1-0 palapag. Nang makitang walang alam si Ayame sa mahika, inalok siya ni Luna na turuan habang naglalakbay. Maingat na nakinig ang binata, nasabik maintindihan kung paano gumagana ang mundong ito. Ipinaliwanag niyang ang mahika ay isang kakayahang ginagamitan ng mana na may 5 pangunahing elemento. Apoy, tubig, yelo, kidlat, at hangin ang mga haligi ng lahat ng kapangyarihang mahika. Ngunit may iba pang uri ng mahika, tulad ng mga pampalakas at depensa. Sinabi ni Luna na noong unang panahon, nangangailangan ng masalimuot na ritual ang mga spell, ngunit napadali ang prosesong ito sa paglipas ng panahon. Sa ngayon, sapat na ang isang kataga para gumamit ng isang mapanirang kapangyarihan. Ang mga pinakamagagaling na salamangkero ay hindi na kailangan pang magsalita at kayang gumamit ng mahika ng tahimik. Dahil sa bilis na ito, dehado ang mga espadahin. Pinapamahalaan ng mahika ang mundo. Tiningnan ni Luna si Ayame na humanga sa determinasyon nito. Hinawakan nito ang kanyang espada, handang patunayan ang halaga ng kanyang napiling landas. Namangha siya rito dahil hindi ito natitinag kahit nalaban dito ang buong mundo. Di nagtagal, nakita ni Luna ang hagdan papunta sa susunod na palapag na puno ng pag-asa. Nasabik ang dalaga na ipagpatuloy ang paggalugad sa dungsyon. Pinagmadali niya si Ayame, nasasabik na bumaba at magpatuloy. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Ayame. Nakaramdam siya ng isang presensya. May sumusunod sa kanila. Sa ibaba lang, nagpakita ang banta. Mga goblin sila. Binalaan siya ni Luna na mag-ingat at ipinaliwanag na mga tuso ang mga goblin. Ngunit hindi na tinag ang espadahin sa babalang iyon. Naghanda siya para lumaban. Inobserbahan ni Ayame ang madilim na pasilyo sa unahan niya. Walang pag-aalinlangang sumugod siya sa grupo ng mga halimaw. Mabilis at tumpak ang kanyang atake, isang malinis na hiwa patungo sa kalaban, ngunit may nangyaring mali. Hindi bumaon ang talim. Mas matigas ang halimaw kaysa sa inaasahan. Gamit ang tinanggap na kapangyarihan, tuluyan ng tumama ang espada ni Ayame sa target nito. Nagsimula ang patayan. Ipinaliwanag ni Luna na ang magic defense ng halimaw ang problema. Walang laban ang mga ordinaryong espadahin. Kailangan ng bagong diskarte sa sitwasyon at dapat na itong maging mabilis. Napagkasunduan nilang mananatili si Luna sa likuran para magbigay ng suporta. Oras na para isagawa ang kanilang plano.
Hindi na nagsayang ng oras ang dalaga. Gumamit siya ng spell para pahinain ang mga galaw ng goblin. Agad ang epekto nito na nagpabagal at nagpahina sa mga halimaw. Sumunod, ginamit ni Luna ang kanyang mahika para palakasin ang katawan ni Ayame. Naramdaman ng espadahin ang dumadaloy na kapangyarihan sa kanya. Nakakabilib ang mahika ng kanyang kasama. Ngayong mas malakas na, sumugod siya sa unahan. Walang goblin ang nakatiis sa kanyang atake. Pagkatapos ng laban, nagkomento si Luna na napakagaling niya, halos hindi na niya kailangan ng tulong nito. Ngunit hindi sumang-ayon si Ayame at pinuri ang kanyang mahika. Namula ang dalaga dahil sa papuri. Inamin niya na kung wala ang tulong ni Luna, malaking problema sana ang dami ng mga kalaban na iyon. Naisip ng espadahin ang kahalagahan ng magic defense, isang kahinaang kailangan niyang pagtagumpayan. Napansin ni Luna na malalim ang iniisip nito. Marami pang hamon ang naghihintay sa loob ng dungeon. Humarap si Luna kay Ayame na may halong paghanga sa kanyang boses. Sinabi niya na kahit na magkaedad lang sila, napakamahinahon at matanda itong mag-isip. Naisip ng espadahin sa kanyang sarili na inaasahan na yon, dahil sa kanyang nakaraang buhay ay mahigit 80 taong gulang na siya. Patuloy silang naglakad sa loob ng dungeon, ngunit napakabigat ng katahimikan. Pagkatapos ay hiniling ni Ayame kay Luna na gamitin ang mahika nito at maghanap ng mga kalaban sa paligid. Nag-concentrate ang dalaga para ihanda ang detection spell. Kumalat ang mahikal na enerhiya sa pasilyo. Ngunit napakalakas ng naramdaman niya at tumilapon siya patalikod. Tuluyang naparalisa si Luna sa takot. Pautal-utal siyang nagbabala na may papalapit na dambuhalang halimaw sa kanila. Nayanig ang sahig na bato sa mabibigat na yabag. Itinuro ng dalaga ang kadiliman at hindi makapagsalita. Bakas ang gulat sa kanyang mukha. Sa harapan nila nagpakita ang isang griffon. Isang high-level na halimaw na hindi dapat naroon sa palapag na yon. Tinitigan ni Ayame ang nilalang habang inihahanda ang kanyang espada. Lalo lang naging seryoso ang sitwasyon. Ang nilalang na iyon ay isang griffon. Paralisado si Luna pero naghahanda na si Ayame at sinabihan itong lumayo. Totoo ang panganib na ito. Sa kabila ng tensyon, nanatiling nakatutok ang binata. Si Luna naman ay halos hindi makapaniwala sa laki ng bantang nagpakita. Hindi na naghintay ang halimaw. Naglabas ito ng nakakabining atungal na puno ng kapangyarihan at kuryente. Walang pag-aalinlangan na binunot ni Ayame ang kanyang espada. Hindi na maiiwasan ang labanang ito. Humarap siya kay Luna, inaako ang responsibilidad. Ang halimaw na iyon ay problema na niya ngayon. Sinubukan ni Luna na tumulong, naghahanda ng isang support spell para palakasin si Ayame, ngunit napagtanto niya agad na mawawalan ito ng saysay. Hindi tatalab ang mababa niyang mahika sa ganitong kalakas na halimaw. Dahil isinantabi na ang tulong ng mahika, isa na lang ang natitirang opsyon, ang purong lakas ni Ayame. Pumosisyon ang swordsman, handa na sa labanan. Sinuri niya ang nilalang, na tila may mga sugat na mula sa mga nakaraang laban. Unang umatake ang griffin ng may matinding puot, sinusubukang durugin siya. Sinira ng paa ng halimaw ang sahig na kinatatayuan ni Ayame ilang segundo lang ang nakalipas. Muntik na siyang hindi makaiwas. Nang makakita ng pagkakataon, hindi nagsayang ng oras ang binata at sumugod ng diretsyo sa kalaban. Tumalon siya, ginagamit ang buwelo para sa isang eksaktong atake sa himpapawid. Direktang tumama ang talim sa tuka ng griffin, ngunit halos hindi man lang naramdaman ng nilalang ang epekto. Masyadong matibay ang depensa nito. Hindi gumana ang naunang atake. Kaya habang nahuhulog, inihanda ni Ayame ang susunod niyang galaw. Nag-ipon siya ng gintong enerhiya sa kanyang espada. Sa isang haplos, dumaloy ang kapangyarihan sa buong bakal. Nagsimulang magliwanag ang buong espada, naglalabas ng napakalakas na aura. Nang mabalot ng kapangyarihan ang sandata, naghanda si Ayame para sa totoong atake. Mabilis siyang sumugod, pinupuntirya ang isang masiselang bahagi ng nilalang. Sabay-sabay na tinamaan ang griffin ng napakaraming atake. Sinamantala rin ni Luna ang pagkakataon. Nakita niya ang butas sa depensa ng halimaw at umatake. Sa sobrang galit, binaliwala ng nilalang ang iba at ibinuhos ang buong galit kay Ayame. Bumagsak ang paa ng halimaw para durugin siya, ngunit inaasahan na ito ng binata. Ginamit niya ang atake ng griffin bilang buwelo para ihagis paitaas ang sarili. Sakto ang kanyang ganting atake, direktang tinatamaan ang mga mata ng nilalang. Nilagpasan ni Ayame ang halimaw, tinatapos ang galaw ng may katumpakan. Malubha ang sugat, ngunit napagtanto ng griffin na hindi sapat ang lalim ng hiwa para tapusin ito. Nilamon ng sakit at galit, nagpakawala ang halimaw ng isang nakakabining atungal. Bumaba si Ayame kasama ang kanyang espada, dismayado dahil hindi siya nakagawa ng malinis at nakamamatay na hiwa sa unang subok. Gayunpaman, tumama ang atake sa liig ng griffin nang may nakapanghihilakbot na lakas. Nawala ang buhay sa mga mata ng nilalang, at sa wakas ay bumagsak ito, wala ng lakas. Bumagsak sa likuran niya ang higanteng katawan ng halimaw. Tapos na ang laban. Pinanood ni Luna ang lahat, lubos na gulat sa lakas ng batang swordsman. Humarap si Ayame sa kanya ng may ngiti, naaalala ang pangako niyang tagumpay, ngunit hindi nagtagal ang pagdiriwang. Nang suriin niya ang katawan ng iba pang mga halimaw, may napansin siyang kakaiba. Ipinapakita ng mga sugat na wala sa buong lakas ang mga nilalang noong umatake sila. May ibang tao roon.
Isang taong pinaglaruan lang ang mga halimaw bago sila iwan. At nang sandaling iyon, umalingaw ang palakpakan sa mga guho. Isang bagong figura ang nagpakita. Pinagmasdan sila ng isang lalaking may pilak na buhok at ng kanyang mga gwardiya nang may himig ng pagmamayabang. Agad na naging alerto si Luna, ngunit nanatiling kalmado si Ayame, sinusuri ang sitwasyon. Walang paligoy-ligoy, nagtanong ang swordsman kung sila ba ang may kagagawa ng pagpapadala ng griffin sa kanila. Ang lalaking nagpakilala bilang Eric ay umiwas sa tanong. Sabi niya ay mayroon siyang panukala. Binalot ng tensyon ang paligid. Tila nag-enjoy ang dugong bughaw sa sitwasyon, habang seryoso namang nakatitig sa kanya si Ayame. Hindi ang panukala ni Eric ang inaasahan nila. Gulat na gulat si Luna, habang matalim siyang tinitigan ni Ayame. Nang may mapang-asar na ngiti, ibinunyag ni Eric ang tunay niyang intensyon. Gusto niyang kunin si Luna bilang bayad sa isang umanong utang. Nagpanik si Luna, hindi maintindihan kung paano niya mababayaran ang ganoong bagay. Pinagtawanan ng mga kasamahan ni Eric ang sitwasyon, hinahamak ang kanyang pag-asa sa lakas ni Ayame. Pagkatapos ay idineklara ni Eric ang mga kondisyon. Magkakaroon ng duelo laban kay Ayame, at ang premyo sa paligsahan ay walang iba kundi si Luna. Mas pinalala pa, nagpataw siya ng isang patakaran. Ipinagbabawal ang anumang support magic mula kay Luna. Pinroseso ni Ayame ang impormasyon. Napaliit ng tsansa nilang manalo. Patuloy sa panunuya si Eric, nag-aalok ng imposibleng premyo kung mananalo si Ayame, tulad ng isang titulo ng Maharlika. Nag-aalala, sinubukan ni Luna na pigilan ang swordsman, ngunit makikita sa mukha ni Ayame na nakapagdesisyon na siya. Upang maging formal ang kasunduan, nagsimulang gumawa si Eric ng isang magic seal. Handa na ang duelo. Wala nang atrasan ngayon. Lumitaw ang selyo sa kamay ni Ayame, hudyat ng simula ng labanan. Nang selyuhan ang kasunduan, humarap ang magkabilang panig sa gitna ng bulwagan. Nagbabala si Eric na magsisimula siya sa isang warm-up, at dapat maghanda si Ayame na mawala ng isa o dalawang braso. Ngunit hindi na tinag ang swordsman. Handa siya sa kahit anong mangyari. Nagliwanag ang selyo sa kamay ni Ayame. Niliwanag ni Eric na totoo ang duelong ito. Nang walang pag-aaksaya ng oras, nagpalabas ang Maharlika ng ulan ng mga light projectile, habang may ngiti ng purong kayabangan sa kanyang mukha. Bumagsak ng buong lakas ang unang atake, direktang pinupuntirya ang swordsman. Ngunit mas mabilis si Ayame, nakaiwas ng napakanipis. Hindi sapat ang basta dumepensa lang. Nanood si Eric na may pandidiri. Para sa kanya, simula pa lang ito ng palabas. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng sibat na kidlat, nagtataka kung hanggang kailan makakasabay si Ayame sa kanyang bilis. Nanatiling nakatutok ang swordsman, eksaktong iniiwasan ang bawat atake. Depensa lang ang tangi niyang opsyon. Hindi matitinag ang kumpiyansa ni Eric. Malinaw na nag-enjoy siya sa sitwasyon. Sa kabilang banda, alam ni Ayame na hindi siya pwedeng umiwas na lang habang buhay. Napakatindi ng presyon. At saka sumabog ang isang haligi ng apoy sa kanyang kinatatayuan. Isa na namang pag-iwas sa huling sandali. Nang sandaling iyon, lumitaw ang mga alaala ng mas masasayang araw. Naalala ng mga magulang ni Luna kung gaano siya kagaling. Mula pagkabata, mayroon ng espesyal na talento sa mahika si Luna. Ngunit inamin ng kanyang ama na, kumpara sa mga salamangkero ng kapital, wala siyang sinabi. Ipinagmamalaki niya ang kapangyarihan ng kanyang anak, isang regalong wala siya sa ganoong antas. Sa kapital, absolutibo ang kapangyarihan ng mga Maharlika, isang katotohanang natutunan nila sa mahirap na paraan, at ang katotohanang iyon ay may pangalan, si Lord Eric. Ang kanyang walang awang pag-uusig ang dahilan ng lahat ng kabiguang iyon. Ang alaala ni Lord Eric ay isang aninong laging nakasunod. Para sa kanya, mga bagay lang ang tao, mga kasangkapang ginagamit para punan ang sarili niyang mga pagnanasa. Ang panggigipit niya ay nagdulot ng kahihiyan. Wala nang magawa ang may sakit na ama ni Luna kundi humingi ng tawad dahil nadamay siya sa bangungot na yon. Tinamaan din ng sakit ang kanyang ina. Naintindihan ni Luna na para kay Eric, hindi siya isang tao. Siya ay isa lamang bagay na dapat angkinin. Sa wakas ay nakorner siya ng Maharlika gamit ang isang alok, isang kaligtasan na mas mukhang isang sumpa. Napakalupit ng alok na ito. Ngunit dahil nakasalalay ang kanyang pamilya, nawalan siya ng pagpipilian sa labis na kawalan ng pag-asa. Kaya tumakas siya, nag-iisa sa dilim ng kabubatan upang takasan ang kanyang kapalaran. Ngunit ang kanyang pagtakas ay nagdala lamang sa kanya sa isa pang panganib. Nang inatake ng mga halimaw, naisip niya na mas mabuti pa sanang sumuko na lang kay Eric. Akala niya'y katapusan na niya hanggang sa biglang sumulpot si Ayame mula sa kung saan. Tumayo ito sa harapan niya at sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Hinding-hindi malilimutan ni Luna ang tagpong iyon. Ang kanyang lakas at paninindigan ay isang bagay na hindi pa niya nakita kailanman. Sa huli, magkasama nilang hinarap ang Maharlika at ang mga alagad nito. Kakagsimula pa lang ng totoong laban. Pagbalik sa kasalukuyan, ang labanan sa piitan ay parehong mabangis. Ibinuwis ni Ayame ang sarili sa mga halimaw upang protektahan siya. Napansin nito ang pag-aalala sa kanyang mukha at sinabihang huwag na siyang mag-alala. Nagulat siya sa mga sinabi nito. Nakakahanga ang pagiging kalmado ni Ayame sa gitna ng kaguluhan, ngunit masyadong matindi ang takot. Tanging pakiusap na lang ni Luna ay mag-ingat siya.
Sa isang simpleng pitik ng kanyang mga daliri, sinimulan ng Maharlika ang kanyang atake. Isang pader ng apoy ang biglang lumitaw, na tuluyang bumalot kay Ayame. Ngumiti ang Maharlika, kontento sa kanyang kapangyarihan. Para sa kanya, tapos na ang laban. Ngunit nagkakamali siya. Pinawi ni Ayame ang apoy gamit ang isang galaw. Tuluyang nawala ng saysay ang mahikang atake. At mula sa mga abo, lumitaw ang espada ni Ayame, na bumaon sa lupa mismo sa kanilang harapan. Lumabas ang eskrimador mula sa usok, nang walang dalos. Nagbabala siya na ang titira ngayon. Kagyat na naglaho ang kumpiyansa ng Maharlika. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Nang hindi binibigyan ng oras makabawi ang kalaban, inihanda ni Ayame ang kanyang susunod na galaw, at saka umatake. Nakakabaliw ang bilis. Halos hindi mapansin ng Maharlika ang kanyang galaw. Bumagsak ng buong lakas ang atake ni Ayame, ngunit pinigilan ito ng isang harang na mahika sa huling sandali. Kinutya siya ng Maharlika. Halatang depensa ang kanyang kalakasan. Nag-alok ito ng kapatawaran, ngunit may isang kondisyon, ang ganap na pagsunod sa buong buhay niya. At habang bukas pa ang alok, inilunsad ng Maharlika ang kanyang atake, siguradong sigurado sa tagumpay. Ngunit walang kahirap-hirap na sinangga ni Ayame ang atake. Napakabilis siyang umatake, kaya halos hindi makapaniwala si Luna sa kanyang mga mata. Naghihintay na ang Maharlika at ang kanyang mga utusan, naghahanda ng isa pang spell. Tumingin siya kay Ayame nang may pagkasuklam at natuwa sa sitwasyon. Inamin ng Maharlika na walang hihigit pa sa kaligayahan niya kaysa sa durugin ang paninindigan ng mga mayayabang na kalaban. Nagpasya siyang oras na para seryosuhin ang laban. Gayunpaman, naghahanda rin si Ayame. Tinuon niya ang kanyang enerhiya sa espada, handa na sa kung ano ang susunod. Sa isang nakangising mukha, pinakawalan ng Maharlika ang kanyang sibat ng kidlat. Pinaulanan ng mga mahikal na atake ang eskrimador. Napapaligiran sa lahat ng sulok, buong tapang na hinarap ni Ayame ang atake. Kumpiyansa ang Maharlika, at isinigaw na imposibleng maiwasan yon. Ngunit walang balak umiwas si Ayame. Sa isang wasiwas ng kanyang espada, hiniwa niya ang mahika. Tuluyang nawala ng bisa ang malaking atake. Pagkatapos pigilan ng mahika, naghanda si Ayame sa isang ganting atake. Hindi na siya mananatiling nakadepensa lamang. Hindi makapaniwala si Luna at ang iba pang mga mage sa nasaksihan nila. Imposible ang kapangyarihang iyon. Sa sobrang galit, nagdesisyon ang Maharlika na seryosuhin ang laban at ibinuhos ang lahat. Ngunit pagkatapos, bigla na lang bumalik sa kanya ang sarili niyang mahika. Diretsong bumalik sa kanyang mukha ang ataking pinakawalan niya. Sugatan at nagulat, halos hindi na maintindihan ng Maharlika kung ano ang nangyari. Hindi na siya binigyan ni Ayame ng oras para mag-isip. Umatake siya at nagbigay ng isang malakas na sipa. Tumilapon ang Maharlika dahil sa lakas ng tama. Bumagsak siya sa lupa nang walang pagkakataong makaganti. Sa isang iglap, nakatayo na si Ayame sa ibabaw ng kalaban niya, at ganap na kontrolado ang sitwasyon. Doon na niya ibinunyag ang pangalan ng kanyang demonyong espada, ang Amage. Tanging pakikinig na lamang ang magagawa ng bagsak na Maharlika sa kanyang paliwanag. Pinaliwanag ni Ayame na kaya ng kanyang espada na lamunin ang anumang uri ng supernatural na kakayahan, kabilang ang mahika. At mas malala pa, kaya nitong ibalik ang kapangyarihang nilamon nito. Tinamaan ang Maharlika ng kanyang sariling atake. Natakot ang aristokrata. Para sa kanya, sadyang imposible ang pagkakaroon ng ganoong mahikal na bagay. Nagbigay ng huling babala si Ayame. Kung nais pang ituloy ng Maharlika ang laban, dapat siyang maghanda sa mga kahihinatnan nito. Ang kahihiyan na masugatan ng sarili niyang kapangyarihan ay masyadong mabigat para sa aristokrata. Nilinaw ng eskrimador na isa itong babala. Nasa kamay ng Maharlika ang desisyon kung titigil na siya. Ngunit para sa isang henyo na katulad niya, ang matalo sa isang hamak na eskrimador ay hindi katanggap-tanggap. Sumagot lamang si Ayame na ang Maharlika ang nagsimula ng laban. Iyon ang mismong karma. Nabulag ng galit, binaliwala ng aristokrata ang babala at muling umatake. Gayunpaman, handa si Ayame at pinigilan ang atake ng walang anumang hirap. Hiniwa ng kanyang demonyong espada ang mahika na parang wala lang ito. Bigla na lang isang nakakapasong sakit ang tumama sa ulo ng Maharlika. Mayroong mali. Nagsimulang tumagas ang maitim na enerhiya mula sa kanyang mata. Nawawalan na ng kontrol ang kanyang kapangyarihan. Gulat na pinanood ng mga kasama ni Ayame ang eksena, at hindi maintindihan ang biglaang pagbabago. Umangat ang Maharlika sa ere habang nababalutan ng isang ganap na kakaiba at mas nakakatakot na aura. Pagkatapos ay nagbago ang enerhiya, na nagpapakita ng isang bagong kakayahan na matagal na niyang itinatago. Sinubukan ng pinakamatandang kasama ni Ayame na mamagitan at sumigaw na tumigil siya, ngunit huli na ang lahat. Ibinuhos ng Maharlika ang kanyang buong lakas, inilalabas ang kanyang huling depensa. Bumagsak kay Ayame ang huling atake ng Maharlika, isang bagyo ng purong enerhiya na halos imposibleng maiwasan. Nabulag ng galit, nagpakawala ang Maharlika ng walang tigil na atake, kumpiyansang tapos na ang laban. Ngunit gumalaw si Ayame sa gitna ng gulo, sinasangga ang bawat atake gamit ang kanyang espada ng walang anumang pag-aalinlangan. Gayunpaman, napilitan siyang umatras dahil sa lakas ng mga tama. Walang awang sumugod ang Maharlika, naghahanda ng mas malakas na tira para tuluyang durugin ang espadahin.
Subalit, nakita ni Ayame ang butas na kailangan niya, at naghanda para sa isang mabilisang ganti. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ng Maharlika, nagulat sa bilis ng kanyang kalaban. Sa gulat, nag-iba ng taktika ang Maharlika, at pinakawalan ang kapangyarihan ng apoy na tinago niya bilang alas. Sumabog ang mga haligi ng apoy mula sa lupa, pinalibutan si Ayame at isinara ang anumang pwedeng takasan. Hindi maiiwasan ang pagsabog na lumikha ng makapal na ulap ng alikabok at usok. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling buo ang determinasyon ni Ayame. Hindi siya susuko. Sa isang galaw, hiniwa niya ang pagsabog, handa nang tapusin ang laban. Nagsimulang mag-ipon si Ayame ng bagong enerhiya. Kumislap ang mabangis na kuryente sa kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang espada at tinawag ang kapangyarihan ng kalangitan para pakawalan ang kanyang pamamaraan, ang kidlat na espada. Direktang tumama ang kidlat sa Maharlika. Dahil hindi nakapaghanda, wala siyang pagkakataong makagalaw. Napakatindi ng tama ng kidlat na espada. Tumilapon ang Maharlika dahil sa lakas ng atake. Pero hindi siya binigyan ni Ayame ng pagkakataong makapahinga. Nagpatuloy siya sa pag-atake, walang awang ginigipit ang kanyang kalaban. Ngunit hindi lang kinaya ng Maharlika ang atake, gumanti rin siya gamit ang parehong kuryente. Kahit halata ang hirap sa paggamit ng kapangyarihan, umiti pa rin ang Maharlika. Nag-enjoy siya sa laban. Biglang nag-iba ang sitwasyon. Napilitang umatras si Ayame, dumidepensa sa hindi inaasahang pagganti. Isang matinding bakbakan ito ng purong lakas. Ang determinasyon ni Ayame laban sa matinding kabaliwan ng Maharlika. Mas nakahigit ang lakas ng kalaban. Napatalon patalikod si Ayame, hindi kinaya ang labis na lakas. Saglit na nagtagumpay, ipinagyabang ng Maharlika ang kanyang nag-uumapaw na kapangyarihan. Ibinunyag niya na napilitan siyang gamitin ang kanyang alas dahil kay Ayame at nangakong tatapusin na niya ito. Sa kanyang kayabangan, sinabi ng Maharlika na hindi siya matatalo ng isang hamak na espadahin, ngunit hindi man lang natinag si Ayame. Bagkus, umiti siya ng may kumpiyansa. Mula sa malayo, nanonood si Luna na puno ng pag-aalala, ngunit hindi siya nag-iisa. Dalawang misteryosong figura rin ang nagmamasid. Naghanda ng mahika ang babaeng nakatalukbong, at sa gulat ni Luna ay napagtanto niya kung ano ang mangyayari. Nakikialam ang mga figura sa labanan at natutuwa pa sa pagsubok ni Luna na pigilan sila. Dahil alam niyang hindi siya makakaasa sa kanila, nagdesisyon si Luna na kumilos. Hindi niya hahayaang lumaban ng mag-isa si Ayame. Pero bumaliktad ang mahika laban sa kanya. Biglang hindi makagalaw si Luna, nabigla sa pagtatraidor. Sinubukan niyang kumawala ng buong lakas, ngunit masyadong malakas ang mahikang pumipigil sa kanya. Kahit nakulong, hindi sumuko ang dalaga. Nagsimula siyang bumuo ng bagong mahika gamit ang kamay niyang malaya. Sa isang mabilis na galaw, nagawa ni Luna na baliktarin ang mahika gamit ang mismong kapangyarihan ng kalaban laban sa kanila. Samantala, sa gitna ng labanan, hinarap ni Ayame ang kanyang kalaban ng may masayang ngiti. Hindi pinansin ang mga pang-insulto, ibinuhos ng espadahin ang kanyang enerhiya sa espada at naghanda sa susunod na galaw. Sumalpok ang ataking kuryente sa depensa ni Lord Carter ng may matinding lakas. Ibinigay ni Ayame ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake, determinado siyang basagin ang depensa ng Maharlika. Gayunpaman, tila nag-enjoy si Lord Carter sa laban, siguradong sigurado siya sa kanyang panalo. Pagkatapos ay tumalon si Ayame, umikot sa ere para sa isang matinding pag-atake mula sa itaas. Bumaba siyang hawak ang espada, naglalayo ng isang huling atake na tatapos sa lahat. Sa huling sandali, napagtanto ni Lord Carter na ang pag-atake ay isa lamang panlilinlang. Nang walang pag-aalinlangan, nagpakawala ang Maharlika ng malaking ganting salakay ng enerhiya. Tumama ng husto ang atake kay Ayame, kaya tumilapon ang batang espadahin. Halos hindi makapaniwala si Lord Eric. Ang ataking sana ay tatapos sa laban ay hindi nagkaroon ng inaasahang epekto. Hindi tumilapon ng malayo si Ayame. Ginamit niya ang lakas ng pagkakabangga para itulak ang sarili sa ere, naghahanda sa pagganti. Mabilis na bumulusok ang espadahin patungo sa Maharlika, ginagawang nakamamatay na atake ang kanyang depensa. Ibinunyag niyang ang pamamaraang ito ay isa lang sa kanyang 7 porma ng espada. Bumagsak ang atake ng may matinding katumpakan, hiniwa ang hangin at eksaktong tinamaan ang target nito. Sa isang iglap, tuluyang naputol ang braso ni Lord Eric. Binalot siya ng sakit at matinding pagkagulat. Lumapag si Ayame nang hindi man lang lumilingon. Tapos na ang trabaho. Pinanood ng mga kasama ng Maharlika ang eksena, isinisigaw ang pangalan niya dahil sa labis na kawalan ng pag-asa. Binaliwala ang sakit, sinubukan ni Eric na gumamit ng mahikang nakapagpapagaling para ibalik ang nawala niyang braso. Ngunit pinigilan siya ni Ayame, ipinaliwanag na walang silbi ang ginagawa niya. Nagsimulang maubos ang mahika mula sa kanyang katawan, naiipon sa isang bola ng enerhiya. Binaliktad ng batang espadahin ang mahika, ninakaw ang mana ng Maharlika para sa kanyang sarili at sa kanyang kasama. Dahil sa matinding kahihiyan, sumabog sa galit si Eric. Inulit lang ni Ayame ang mayayabang na salita na mismong ang Maharlika ang nagsabi kanina. Nilamon ng galit, ibinuhos ni Lord Eric ang lahat ng natitira niyang enerhiya para sa isang huli at desperadong pag-atake. Ngunit mas mabilis ang espadahin.
Bago pa makakilos si Eric, nasa likod na niya si Ayami, handa na para sa huling atake. Tumaos ang huling atake sa balikat ng Maharlika. Baka sa kanyang mukha ang pagkabigla ng pagkatalo. Pinabagsak siya ni Ayami sa isang galaw, tinatapos ang labanan. Huminto ang espada sa kanyang leg. Ang buhay ng Maharlika ngayon ay nakasalalay na lang sa awa ni Ayami. Niliwanag ng binata na ito ay tungkol lang sa laban at wala ng iba. Sa pagiging desperado, sinubukan ng Maharlika ang kanyang huling baraha. Pinagbantaan niyang sasabihin ang lahat sa kanyang ama, isang makapangyarihang konde. Tinawanan lang siya ni Ayami. Kahit bingit na sa kamatayan, nakapagtago lang ang Maharlika sa likod ng kapangyarihan ng kanyang pamilya. Naubos na ang pasensya ng espadahin. Hindi naintindihan ng Maharlika ang biglaang pagbabago ng kilos niya. Pagkatapos, nagbuhos si Ayami ng bagong enerhiya sa kanyang espada, naghahanda ng kakaibang bagay. Hindi lang siya papatayin nito. Kailangang matuto ng panghabang buhay na leksyon ang Maharlika. Nang makitang nasa panganib ang kanyang buhay, sumuko na ang Maharlika. Nangako siyang papawalang bisa ang kontrata ng ama ni Luna. Lumuhod sa lupa ang lalaki at nagmakaawa para sa kanyang buhay. Sumumpa siyang hindi na siya muling aapak sa ibang tao, ngunit parang hindi man lang nakumbinsi si Ayami. Mayroon ang naiisip na plano ang espadahin. Umilaw ang isang selyo sa kamay ng Maharlika. Ngumiti siya, sigurado siyang matutupad ang kontrata, at magiging ligtas siya. Ngunit hindi lang basta papawalang bisa ni Ayami ang kontrata. Binabago niya ang selyo, ipinapatupad ang sarili niyang mga kondisyon. Agad na napagtanto ng Maharlika na nahulog siya sa isang patibong. Walang pag-aalinlangang umatake si Ayami, isang mabilis at tiyak na pag-asinta. Eksaktong tumama sa target ang atake. Ipinahayag ni Ayami na dahil dito, tuluyan nang tapos ang gulo tungkol kay Luna. Ang sakit ay simula pa lamang ng kahihiyan ng Maharlika. Dahil napilitan sa bagong selyo, inamin niya na ang utang niya kay Ayami ay hindi mababayaran sa buong buhay niya. Sa sobrang taranta, mabilis na inilayo si Lord Eric ng kanyang mga tagasunod mula roon. Nang mawala na ang panganib, tumakbo si Luna papunta kay Ayami. Niyakap niya ito, nakahina ng maluwag dahil naging maayos ang lahat. Habang lumuluha, nagpasalamat ang dalaga sa pagharap nito sa Maharlika para sa kanya. Sinabi ni Ayami na ginawa lang niya ang tama, pero inamin niyang nakakapanabik ang laban. Nalito si Luna sa sinabi niya, hindi maintindihan ang ibig nitong sabihin. Gayunpaman, naudlot ang kanilang sandali ng kaginhawaan. Napansin ni Ayami ang katawan ng isang griffin sa malapit. Hindi tugma ang mga sugat sa mahika ni Eric. May ibang tao roon. Sariwa pa sa alaala ang panganib ng Dongjon. Sinubukan ni Ayami na pakalmahin si Luna, sinabing wala lang yon. Sa wakas, nakarating na sila sa bahay. Masayang ibinalita ni Luna ang kanyang pag-uwi. Napakasaya ng dalaga, sa wakas ay naiharap na niya ang kanyang tagapagligtas sa kanyang pamilya. At sa may pintuan, naghihintay ang kanyang ina na may mainit na ngiti. Agad niyang nakilala ang pangalan ng binata na nagligtas sa kanyang anak. Nagpakilala si Ayami ng may pagpapakumbaba, kaya mas lalong humanga ang ina ni Luna sa binata. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang ina at nagpahiwatig ng romansa sa pagitan nila, dahilan para magpanik si Luna. Sa pagmamadaling itanggi ito, nadula si Luna at nasabing hindi pa, kaya mas naging kahina-hinala ang lahat. Habang nag-uusap sila, napagmasdan ni Ayami ang kapayapaan ng nayon na yon, isang malaking kaibahan sa mga hinarap nila. Sa kanya binanggit ang pangunahing paksa, ang hindi makatarungang utang na nalaman niyang nakansela na. Naging posible lamang ang pagpapawalang bisa nang matalo ang aroganteng Maharlika na nagpahirap sa kanila. Ipinaliwanag ni Luna na titiyakin ng selyo ng magic contract na masusunod ang kasunduan habang buhay. Bilang nanalo sa duelo, ang mga kondisyon ni Ayami ay walang pasubali at hindi maaaring labagin. Higit pa sa utang, nagpapasalamat ang pamilya na pinrotektahan niya si Luna at sinubukan siyang bigyan ng pabuya, pero agad itong tinanggihan ni Ayami. Hindi siya tatanggap ng pera mula sa isang pamilyang labis na nagdusa dahil sa utang ngayon. Naantig ang pamilya ni Luna at iginiit na pasalamatan siya sa ibang paraan. Hinawakan ni Ayami ang mga kamay ng ama ni Luna at sinabing hindi siya tatanggap ng pera mula sa taong naghirap na ng husto. Sinubukan pa ring mag-abot ng lalaki ng isang maliit na supot bilang simbolo ng kanyang labis na pasasalamat, ngunit tinanggihan ito ng swordsman. Sinabi niya na sila ni Luna ay gagawa ng sarili nilang yaman bilang mga adventurer. Buo na ang desisyon. Mukhang medyo nagulat si Luna sa biglaang pahayag niya. Dahil hindi niya tinanggap ang pabuya, inialok ng ina ang tanging bagay na kaya niya, isang salusalo bilang selebrasyon. Itinulak naman ni Luna si Ayami papunta sa mesa, para siguraduhin hindi nito tatanggihan ang kanilang pagkamagalang. Sa unang kagat pa lang ay isang pagsabog ng lasa. Ang pagkain ay sadyang napakasarap. At kaya, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakasalo ang pamilya sa isang tunay na masayang kainan. Habang naghahapunan, inihambing siya ng ama ni Luna sa isang maalamat na tauhan, ang Sword Saint. Sinabi niya na kahit sa panahong pinaghaharian ng Mahika, mayroong isang pinakamagaling na swordsman, isang master ng kanyang espada. Nagdulot ang kwento ng panibagong interes sa mga mata ni Ayami. Inilarawan ng kanyang ama ang isang mandirigmang napakagaling na kahit ang pinakamalalakas na salamangkero ay hindi siya kayang labanan. Sapat na yon.
Hinampas ni Ayame ang mesa at inihayag ang kanyang bagong layunin. Hahanapin niya ang Sword Saint na ito. Hindi nagtagal, nagsimula ang bagong paglalakbay, at sa paligid ng apoy ay pinag-usapan nila kung nasaan ang alamat na yon. Habang nagkakamping, naghanda ng hapunan si Luna. Mukhang medyo hindi siya sigurado sa kanyang galing sa pagluluto. Inalok ng dalaga ang pagkain kay Ayame, na pinapanood siya ng may kalmadong ngiti. Ngunit sumigla rin siya kalaunan, at sinabing ang pagluluto lang ang tanging bagay na may kumpiyansa siya. Biglang nabasag ang katahimikan. Hinila siya ni Ayame sa lupa, dahil naramdaman niyang may mga papalapit na kalaban. Walang pag-aalinlangang tinapos ng swordsman ang banta. Mabilis at eksakto ang pag-atake. Sa isang iglap, bumagsak ang buong grupo ng kalaban bago pa man sila makapag-react. Napaisip saglit si Ayame. Kahit si Lord Eric ay nangailangan ng iba para palakasin ang kanyang katawan, hindi niya ito kailangan. Pagbalik sa may apoy, naalala ni Luna kung paano siya dating mag-isang pumapasok sa mga mapanganib na gubat na tulad nito. Umamin siyang noong araw na nagkita sila, naging para siyang tunay na tagapagligtas para sa kanya. Nataranta ang dalaga nang aminin niya ng malakas ang kanyang nararamdaman. Tahimik na nakinig si Ayame, iniisip ang mga sinabi niya. Nangibabaw ang hiya, kaya napayuko si Luna at tinakpan ang kanyang mukha. Sinabi niya na hindi naman kailangang naroon si Luna, at pwede na lang itong manatili sa bahay at maging ligtas. Pero sumagot siya ng may determinadong ngiti. Ipinaliwanag ni Luna na ito ang katuparan ng dati pa niyang pangarap, ang sumabak sa isang totoong adventure. Mula pa pagkabata, pangarap na ni Luna na makita ang mundo sa labas. Palagi niyang gustong makita ang lahat gamit ang sarili niyang mga mata sa isang malaking adventure. At ngayon sa tabi ni Ayame, sa wakas ay nagkakatotoo na ang pangarap na yon. Iginiit niyang ito ang palagi niyang gusto. Hindi nagtagal, sa sobrang pagod dahil sa pag-uusap, nakatulog ang dalaga. Tahimik siyang pinagmasdan ni Ayame, at naramdaman ang bigat ng pagtitiwalang iyon. Tumingala siya sa langit, nagninilay-nilay kung paanong ang lahat ng iyon ay tila bahagi na ng ibang mundo. Ngunit natapos ang kapayapaan. Naramdaman ni Ayame na may mali, at hiniling niya kay Luna na gamitin ang search magic nito. Nakakakilabot ang naging resulta. Walang kahit na anong halimaw sa paligid. Sa gubat na yon, ang labis na katahimikan ay isang masamang senyales. Biglang napagtanto ni Ayame ang pinagmulan ng problema. Mabilis siyang nagbigay ng utos. Kahit kinakabahan, sumunod si Luna. Tinuon niya ang lahat ng kanyang enerhiya, naghahanda ng isang malakas na spell sa utos niya. Kalmadong nanood si Ayame, naghihintay ng tamang oras para kumilos, at sa isang atake, nawasak ang hindi nakikitang harang na nakapaligid sa kanila. Bumagsak ang harang, pero alam ni Ayame na hindi pa tapos ang panganib. Nananatili siyang alerto. Walang pag-aalinlangang nilabas ng binata ang kapangyarihan ng kanyang espada, at inilunsad niya ang kanyang atake. Sobra itong bilis, kaya halos hindi ito nasundan ni Luna. Hinati ng enerhiya ang lahat ng madaanan nito. Ang target ay isang maliit na kahoy na bahay na nakatago sa gubat. Dahil mukhang ayos na ang sitwasyon, ibinalik ni Ayame ang mga espada sa kaluban nito. Ngayong wala na ang banta, lumapit ang dalawa sa kubo para mag-imbestiga. Nauna si Luna, ngunit nag-alangan ng sandali bago buksan ang pinto. Pero nakaramdam ng kakaiba si Ayame, may tao sa loob. Bigla na lang may bulto ng tao na lumitaw sa harapan nila, nababalot ng napakalakas na aura. Humingi ng paumanhin ang estranghero ng may ngiti, at sinabing natagalan siyang makareaksyon. Humanga si Ayame. Ang paglapit ng isang tao nang hindi niya napapansin ay senyales ng matinding kapangyarihan. Samantala, sa ibang lugar, isang konseho ang nagtipon. Ang paksa ng talakayan ay isang espadahin mula sa silangan na tumalo kay Eric. Pinagtalunan nila ang pagkakakilanlan ng mandirigma, at nag-isip kung siya ba ang maalamat na Sword Saint. Dahil sa kaunting impormasyon, nakabuo ng desisyon ang konseho. Kailangang subukan ang lakas ng espadahin. May perpektong solusyon ang pinuno ng pamilya Grace, isang taong nangangailangan ng karanasan at magandang rekord ng mga tagumpay. Ipinadala na ang mga utos. Ang napili ay si Claire. Tinanong siya ng pinuno ng pamilya tungkol sa kaso ni Carter, bilang paghahanda sa kanyang misyon. Malinaw ang utos. Subukan ang lakas ng espadahin, at kung maging sagabal siya, tapusin siya ng walang pag-aalinlangan. Tinanggap ni Claire ang misyon na may ngiti ng kasiyahan. Mukhang isang kasiyahan para sa kanya ang misyong ito. Samantala, nakarating na si Ayame sa kanyang paroroonan. Sinalubong sila ng isang lalaki na nagpaliwanag na bihira ang mga bisita sa lugar na iyon. Tinanong ni Ayame kung siya ba ang maalamat na Sword Saint. Mapagkumbabang sumagot ang lalaki, at sinabing hindi siya ganoon kadakila. Ngunit wala doon si Ayame para sa formalidad. Mayroon siyang layunin. Nakilala ng Sword Saint ang katana, at tinukoy si Ayame bilang isang samurai mula sa dulong silangan. Pagkatapos ay inimbitahan niya silang pumasok sa loob para mag-usap. Sa loob, lumitaw ang isang dalagang nakatalukbong na na-curious sa bisita. Inakala niyang hamon ang sadya ni Ayame, ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang guro dahil hindi niya naramdaman ang ganoong intensyon mula sa kanya. Pagkatapos ay ibinunyag ng guro ang dahilan, napilayan niya ang kanyang pangunahing braso. Nagulat si Ayame, hindi na mangyayari ang duelong hinahangad niya. Doon na humakbang paharap ang apprentice.
Nagpresenta siyang lumaban bilang kapalit ng kanyang guro. Tinanggap ng guro ang mungkahi. Naintindihan niya ang sitwasyon ni Ayame, at nakita ang isang magandang pagkakataon sa hamon na inalok ng apprentice na lumaban. Dahil isa itong pagsasanay na duelo, gagamit sila ng mga espadang kahoy. Walang pagtutol si Ayame. Tinanggap niya ang mga kondisyon ng guro nang walang pag-aalinlangan. Hawak ang espadang pang-ensayo, nagpasalamat ang binata sa pagkakataong makalaban. Naghanda rin sa labanan ng apprentice, at hinubad ang kanyang talukbong. Formal siyang nagpakilala. Ang pangalan niya ay Liana. Matapos ang pagpapakilala, nagbigay ng senyales ang guro. Magsisimula na ang duelo. Napalunok ng malalim si Liana. Totoo ang matinding pressure ng sandaling iyon. Nang walang pag-aaksaya ng oras, siya na ang unang umatake bit-bit ang isang mabangis na hampas. Ngunit madaling nakadepensa si Ayame. Napakalakas ng puwersa ng pagkakabangga. Hindi kinaya ng espada ni Liana ang puwersa at nagsimula itong bumigay. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Ganap na nawala ng bisa ang kanyang pag-atake. Doon na ginamit ni Ayame ang isa sa kanyang mga abilidad. Huli na nang mapagtanto ito ni Liana. Ang mahika ni Ayame ay hindi lamang dumidepensa, kundi naapektuhan din nito ang sarili niyang espada. Sa isang galaw, tuluyan siyang nawala ng balanse. Napakalaki ng agwat ng kanilang lakas. Tumangging sumuko si Liana at muling sumugod ng may panibagong bagsik. Matindi ang palitan ng mga hampas, isang totoong bagyo ng mga pag-atake. Ngunit sinalag ito ni Ayame nang may nakakahangang pagkamahinahon at naghihintay ng tamang pagkakataon. Naramdaman niya ang bigat sa talim nito. Hindi lang iyon basta pisikal na lakas. Resulta ito ng masigasig na pagsasanay. Ngunit hindi pa yon sapat. Sa isang mabilis at tuloy-tuloy na galaw, naagaw ni Ayame ang kanyang sandata. Bago pa man makareaksyon si Liana, nakatutok na sa kanyang liig ang dulo ng espadang kahoy. Tapos na ang duelo. Nahulog ang kanyang espada sa lupa na may mabigat na kalabog. Dahil sa ganap na pagkatalo, napaluhod si Liana, pagod na pagod at hindi makapaniwala sa nangyari. Tinanong siya ni Ayame kung saan niya natutunan ang ganoong estilo ng pakikipaglaban. Ipinaliwanag niya na ang kanyang pamamaraan ay para sa isang larangan ng digmaan, hindi para sa mga duelo. Nabigla si Liana at ang guro sa tumpak na pagsusuri ng binata. Hindi niya maintindihan kung paano niya napansin ang lahat ng iyon sa ganoong kaikling laban. Nagpatuloy si Ayame na sinasabing ang kanyang estilo ay tumpak at mabilis, ngunit ginawa para gamitin kasabay ng mahika. Lumapit ang guro na pinapanood ang lahat ng may ngiting puno ng kasiyahan. Pagkatapos ay hinamon niya si Ayame at sinabing nasasabik din siya sa isang duelo. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sumugod ang guro taglay ang nakakatakot na bilis. Nagpakawala siya ng isang mabigat na hampas na naglalayong tapusin kaagad ang laban. Ngunit umiwas si Ayame sa huling sandali. Matapos makaiwas ng muntik-muntikan, nagkomento ang guro na sa halip na sumalag, pinili ng binata na umiwas, isang desisyong nagpapakita ng labis na kumpiyansa sa sarili niyang bilis. Nagsimula ang palitan ng mga hampas, kung saan pareho silang kumikilos sa nakakabaliw na bilis. Napakatindi ng pressure, ngunit hindi umatras kahit isang pulgada si Ayame. Nang makakita ng puwang, binasag niya ang tindig ng guro gamit ang isang tumpak na sipa. At tulad ng ginawa niya kay Liana, tinapos ni Ayame ang duelo sa isang galaw. Ang guro, na malayo sa pagkainis, ay ngumiti. Inamin niyang dahil sa laban ay napagtanto niyang marami pa siyang dapat matutunan. Talagang humanga siya sa husay ng binata. Nananatiling tahimik si Ayame habang sinimulang suriin ng guro ang kanyang estilo. Sinabi ng matanda na, salungat sa nakikita, wala siyang naramdamang likas na talento sa pag-espada ni Ayame. Ipinaliwanag niyang ang espada ng binata ay hinubog ng puro sa pamamagitan ng pagsasanay at karanasan, isang matinding pagsisikap. Tinignan ng guro si Ayame nang may malalim na paggalang, bilang pagkilala sa mahirap na landas na tinahak niyang mag-isa. Gayunpaman, ginulat ng mga salita ng guro sina Ayame at Luna. Inamin niya na pinaalala ng dedikasyon ni Ayame ang sarili niyang paglalakbay. Inamin ng lalaki na masaya siyang makatagpo ng isang taong tulad niya. Sa isang pakikipagkamay, tinataka nila ang isa't isa ng malalim na paggalang na binuo sa pamamagitan ng pagsisikap. Ngunit pagkatapos, nagbigay ng isang alok ang guro na gumulat kay Liana. Nakiusap siyang maging guro nito si Ayame, na lubos na nagpataranta sa dalaga. Tumanggi si Liana dahil pakiramdam niya ay magiging pabigat lang siya sa espadahin. Bukod pa roon, may sarili siyang mga isyong dapat resolbahin. Ipinaliwanag ng dalaga na nakagapos siya sa mga obligasyon ng pamilya. Humingi ng paumanhin ang guro kay Ayame sa kalituhan. Sumang-ayon si Ayame, at sinabing naintindihan niya ang kanilang sitwasyon. Dahil dito, kinuha ng espadahin ang pagkakataon para magtanong ng isang mahalagang bagay. Gusto niyang malaman kung bakit nila pinupuntirya ang mga salamangkero. Bilang tugon, binanggit ng master ang isang nakakakilabot na pangalan, ang Reaper. Biglang nag-iba ang hangin sa loob ng kwarto. Napunta sa mapanganib na direksyon ang kanilang usapan. Naiwan sa hangin ang pangalang Reaper, na tuluyang nagpabago sa timpla ng usapan. Tahimik na inintindi ni Ayame ang impormasyon. Ipinaliwanag ng master na pinupuntirya ng mamamatay tao ang mga salamangkero. Kahit ang mga miyembro ng Elite Guard ng lungsod ay kabilang sa mga naging biktima.
Tumingin siya kay Ayame at diretsong nagtanong kung nakaharap na ba ng eskrimador ang mamamatay tao. Hindi sumagot si Ayame gamit ang mga salita. Ipinakita ng kanyang seryosong tingin na may naramdaman siyang hindi napansin ng iba. Lumabas ang katotohanan. Bilang isang eskrimador na kayang pumatay ng malalakas na salamangkero, ang master mismo ang pangunahing suspect sa mga krimen. Naintindihan din sa wakas ni Ayame. Ang harang na naramdaman niya ay hindi para umatake, kundi para maprotektahan laban sa totoong salarin. Bilib na bilib si Liana. Nagtaka siya kung paano naramdaman ni Ayame ang isang mahikang harang na kahit siya ay hindi napansin. Ipinaliwanag ng eskrimador na hindi niya kailangan ng mahika. Sapat na ang sarili niyang matalas na pakiramdam para mapansin ang anomalya. Ang simpleng sagot na ito ay nagpasindak sa dalawang babae. Pagkatapos ay tinanong ng master si Ayame. Kung inosente siya, bakit hindi na lang niya ito ideklara at ipagtanggol ang sarili sa mga paratang? Ipinaliwanag niya na wala ring saysay yon. Sa isang mundong mas pinapahalagahan ang mahika higit sa lahat, hindi kailanman papakinggan ang salita ng isang eskrimador. Nagpakita ng simpatya ang master at sinabing naiintindihan niya ang maselang sitwasyon na kinasasadlakan ng binata. Tila pinagtagpi-tagpi niya ang mga detalye para bumuo ng bagong teorya tungkol sa kaso. Naalala ni Ayame ang patay na griffin na nahanap niya. Sobrang talim ng mga hiwa sa hayop para magmula sa isang espada. Kinumpirma ng master na nakakita rin siya ng parehong mga sugat. Pagkatapos, umabot siya sa isang nakakagulat na konklusyon. Ang mga hiwang iyon ay hindi galing sa isang talim. Galing ang mga ito sa mahika. Ang totoong Reaper ay isang salamangkero. Kinumpirma ng master ang teorya ni Ayame. Ang Reaper ay talagang isang salamangkero na nag-enjoy sa sarili niyang patayan. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag at ibinunyag ang bigat ng sitwasyon. Wala kahit sino, kahit ang Mage Corps, ang may ideya sa pagkakakilanlan ng mamamatay tao. Pabalik sa kasalukuyan, nagpaalam na ang master at hiniling kay Ayame na mag-ingat ng mabuti. Ngunit may nakarinig sa usapan nila. Lumingon si Ayame at nagulat nang mapansin ang asul ang buhok na babae. Dahil sa gulat, hindi niya malaman kung paano magre-react. Lumapit siya ng may banayad ng ngiti upang pakalmahin ito bago umalis. Hindi nagtagal, nagpatuloy na sa paglalakbay sina Ayame at Luna. Masayang nagkwento si Luna tungkol sa katatapos lang na paghaharap. Gayunpaman, halatang hindi komportable si Ayame sa usapan. Sinubukan niyang ibahin ang usapan, ngunit nagpatuloy si Luna na interesado tungkol sa Royal Mage Corps. Ipinaliwanag niyang isa itong elite unit na binubuo lamang ng mga salamangkerong kayang gumamit ng mahika ng walang salita. Ngunit ang pagbanggit sa mga salamangkero ay nagpabalik sa isang masamang alaala, isang pangyayari na nagpayanig sa buong kaharian. Nang mapansin ang pagkabalisa niya, agad siyang pinutol ni Ayame. Ayaw na nitong maipaalala pa sa kanya ang traumang iyon. Biglang huminto si Ayame. Hindi maintindihan ni Luna na nasa likod lang niya kung bakit siya biglang tumigil. Dahil naramdaman ng tensyon, ginamit niya ang kanyang mahika para maramdaman kung ano ang mali. Hinugot ni Ayame ang kanyang espada. Alam niyang hindi sila nag-iisa at inutusan ang mga kalaban na magpakita. Mula sa dilim, isang kahina-hinalang grupo ang tuluyang lumabas at pinalibutan silang dalawa. Nilait ng leader ng grupo si Ayame. Sinabi niyang para sa isang pananambang, dapat ay mas itinago nito ang kanyang layuning pumatay. Minamaliit niya ito na tinatrato siya na parang isang mabangis na hayop na may matalas na instinct at wala ng iba pa. Mas naging tensyonado ang sitwasyon. Naghanda si Ayame para sa pinakamasama, habang si Luna ay halos hindi maitago ang takot. Ipinaliwanag ng salamangkero ang dahilan ng pag-atake. Kumukuha ng masyadong maraming atensyon si Ayame para sa isang hamak na eskrimador at sa isang simpleng kumpas, sinimulan niya ang pag-atake. Isang ulan ng mga kristal na yelo ang pinakawalan sa kanilang direksyon. Agad-agad ang pag-atake, ngunit mabilis din nakagalaw si Ayame at sinalag ang bawat piraso gamit ang kanyang talim. Nagulat ang mga galamay ng salamangkero. Totoo ang kakayahan ng eskrimador na kumukumpirma sa mga balitang narinig nila. Dahil nainis sa paglaban nila, naghanda ang leader ng mas malakas na mahika at hindi binigyan ng pagkakataong makahinga si Ayame. Kahit sa ilalim ng matinding presyon, hindi umatras kahit isang hakbang si Ayame at handa siya sa anumang susunod. Hindi makapaniwala ang mga kalaban sa kanilang nakikita. Imposibleng salagin ang mahika ng isang hamak na espada lang. Binaliwala ng kapitan ang mga kasama niya at pinakawalan ang pinakamalakas niyang mahika, isang malaking agos ng kapangyarihan. Bumagsak kay Ayame ang napakalakas na atake na tuluyang lumamon sa kanya. Walang sinayang na oras ang kapitan ng kalaban at inihanda na ang susunod na tira habang binubuhos ang enerhiya sa isang artifact. Itinuon niya ang buong kapangyarihan upang matiyak na sa pagkakataong ito ay wala nang kawala. Isang ipo-ipo ng kidlat ang nabuo sa kalangitan na direktang nakatutok sa eskrimador. Ngunit hindi na tinag si Ayame. Kuminang ang mga mata niya ng may panibagong sidhi. Inactivate niya ang sariling kakayahan at binalot ang talim ng nag-uumapaw na gintong kapangyarihan. Sa isang galaw, hinati ng binata sa gitna ang mahika ng kalaban at tuluyang pinawi ang atake. Tumalsik ng malayo ang mga galamay dahil sa shockwave. Sumigaw na lamang sila para sa kanilang kapitan.
Nang mapawalang bisa ang atake, kalmadong nagtanong si Ayami kung gusto pa rin ba ng kalaban na ituloy ang laban. Umiti ang kapitan. Inamin niyang nakuha na niya ang gusto niya, ang impormasyon sa lakas ni Ayami. Pagkatapos nito, naglaho ang grupo sa isang liwanag at naiwan ang dalawa. Sinubukan kunin ng gulat pang si Luna ang atensyon ni Ayami, na tila malalim ang iniisip. Pagbalik sa bayan, kumakalat na ang reputasyon ng eskrimador. Pinag-uusapan ng lahat ang lalaking nakatalo sa isang griffin. Kasabay ng pag-ingay ng kanyang pangalan, dumiretso sina Ayame at Luna sa Adventurers Guild para gawing formal ang tagumpay. Gayunpaman, sa loob ay may ilang mga adventurer na nagdududa pa rin sa mga usap-usapan tungkol sa lalaking nakatalo sa isang griffin. Sa counter, binati sila ng receptionist at kinumpirmang tapos na sa wakas ang pagsusuri sa mga materyales. Humingi siya ng paumanhin sa 10 araw na pagkaantala at idinahilan ang mataas na kalidad ng mga gamit. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang bayad, isang nakakabaliw na halaga ng pera. Gulat na gulat si Luna. Tinanong niya kung magkano ang lahat ng iyon. Ipinaliwanag ng receptionist na sapat na iyon para magpatayo ng isang magandang mansyon sa isa sa mga pangunahing lungsod ng kaharian. Ipinagpatuloy niya at sinabing dahil hindi ito isang opisyal na misyon, mababa pa nga ang presyong iyan. Kung sa bagay, mag-isang tinalo ni Ayame ang isang mataas na uring halimaw, isang kahanga-hangang tagumpay. Gayunpaman, dahil unang misyon niya pa lang ito, napagpasyahan ng guild na maging maingat sa kanyang promosyon. Kahit na, nakatanggap siya ng rank E, na sapat na para makababa siya lampas sa ika-20 palapag. Kumalat ang balita sa buong bulwagan. Walang makapaniwala na isang baguhan ang nakataas ng ranggo ng napakabilis. Hindi pinansin ang mga namanghang tingin, naghanda ng umalis sina Ayame at Luna. Ngunit bago sila umalis, tinawag silang muli ng receptionist. Ibinigay niya ang kanyang personal na contact kay Lani, nag-aalok ng tulong, dahil alam niya ang mga hirap na dinaranas ng mga swordsman sa kaharian. Ngumiti lang ang receptionist at sinabing wala itong anuman. Taimtim ang kanyang alok na tulong. Samantala, sa ibang lugar, isang dalaga ang nagmamadaling nakasakay sa kabayo sa loob ng kabubatan. Ang pangalan niya ay Liana Grace. Sa kanyang katayuan, hindi siya pinapayagang matuto ng swordsmanship, pero ito lang ang gusto niya. Dahil dito, itinaya niya ang lahat upang magsanay ng palihim, naghahangad na mapabuti ang kanyang kakayahan ng mag-isa. Ang pagtakas mula sa mansyon para magsanay kasama ang kanyang master, si Light Sensei, ang tanging paraan para matupad ang kanyang pangarap. Pagka-uwi niya, masaya siyang sinalubong ng kanyang ina. Si Liena ang panganay na anak na babae ng pamilyang Grace, isa sa 5 dakilang elemental na angkan. May dalang mahalagang balita ang kanyang ina at tinanong kung alam na ni Liena ang tungkol sa pagkatalo ni Eric sa isang swordsman. Seryoso ang balitang ito. Si Eric, ang tagapagmana ng pamilya Carter, ay natalo. Napaisip ng malalim si Liena. Sa akademya, si Eric ang sumunod na nagtapos sa kanya. Sa ikalawang pwesto, siya ay isang elite mage. Hindi makapaniwala ang dalaga na isang hamak na swordsman ang makakatalo sa isang mage na kasing galing niya. Maya-maya pa, ipinatawag siya para sa isang mahalagang pagpupulong. Sa loob ng silid, dumiretso agad sa punto ang isa sa mga pinuno ng pamilya. Isisi nila sa swordsman ang mga krimen ng The Ripper. Ipinaliwanag ng lalaki na kailangan nilang magbigay ng salarin sa mga tao, anuman ang katotohanan. Nakasalalay dito ang karangalan ng mga maharlika. Narinig ni Liana ang plano at siya ay nangilabot. Pagbibintangang nila ang isang inosenteng tao. Pinoproseso pa rin ni Liana ang balita. Si Eric, ang tagapagmana ng mga Carter, natalo ng isang swordsman. Naisip pa nga niya si Master Light, ngunit agad din niyang iwinaksi ang ideya. Naalala niya siya mula sa akademya. Si Eric ang pumapangalawa sa pinakamagaling na estudyante, kasunod lang niya, at nag-umpisa ng maging isang wordless mage, isang henyo. Ang pagkatalo niya ay sadyang imposibleng mangyari. Pabalik sa pagpupulong, nagpatuloy ang pinuno ng pamilyang Grace, at sinabing ang salarin sa mga krimen ng Reaper ay hindi maaaring maging isang swordsman. Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Liana ang kakilakilabot na katotohanan sa likod ng pagtitipon na iyon. Idineklara ng lalaki na kailangan nilang maglabas ng salarin sa masa, kahit ano paman ang mangyari. Itatago ang katotohanan upang protektahan ang karangalan ng mga maharlika. Nagtanong siya kung may tumututol, pinaalalahanan ang lahat na ito ang kanilang tungkulin. Nanatiling tahimik si Liana at ang binata sa kanyang tabi, nabigla sa pagiging malamig ng plano. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang Eastern Swordsman na si Ayame ang siyang bukambibig ng lahat. Nakikilala na siya ng mga tao sa kalsada, at pinag-uusapan ang kanyang mga nagawa. Balita na malapit na siya sa rank sa list ay mabilis na kumalat. Ang isang swordsman sa ganoong antas ay isang bagay na matagal nang hindi nakikita. Naramdaman ni Ayame ang mga tingin sa kanya, ngunit nagpatuloy lang siya sa paglalakad, walang paki sa mga bali-balita. Ang mga kwentong patungkol sa kanya ay tila naging mga alamat na. Sabi nila, natalo daw niya ang mga nakakatakot na halimaw sa loob lamang ng ilang segundo. Para sa mga tao, siya ay isang imahe ng kapangyarihan at paghanga. Malinaw ang konklusyon, ang lalaking ito ay talagang magaling. Lingid sa kanilang kaalaman, sa mga anino, malapit na siyang gawing panakip butas.
Habang naglalakad siya sa pamilihan, napansin ni Ayame na hindi na siya nakakataka sa pansin ng iba. Nauna pa sa kanya ang kanyang bagong kasikatan. Biglang may isang kaguluhan ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang grupo ng mga siga ang nambubuli sa isang tao sa gitna ng kalsada. Tila nag-enjoy sila sa sitwasyon, kumikilos ng walang anumang pag-aalala. Ngunit bago pa man magpatuloy ang pang-aapi, nakialam si Ayame, pinigil ang atake gamit ang isang kumpas. Humarap sa kanya ang buong grupo, galit na galit sa kanyang pangingialam. Gayunpaman, tila hindi man lang nasindak ang batang swordsman. Sa isang mabilis na galaw, pinabagsak niya ang dalawa pa. Ang natitirang umatake ay nakapagbitiw na lang ng walang kwentang banta, gulat na gulat sa kanyang lakas. Ang biktima ng pag-atake, isang matandang lalaki na may hitsurang mahalika, ay nagpasalamat kay Dane sa kanyang tulong. Halatang nasugatan siya mula sa pag-atake. Inalalayan siya ni Ayame para makapaglakad ang lalaki, na tinanggap naman niya, labis na nagulat sa ipinakitang kabaitan. Habang inaalalayan siya, humingi ng paumanhin ang maharlika sa abala, pero sinabi ni Ayame na wala iyon. Sa wakas ay nakarating na sila sa destinasyon ng lalaki, isang malaki at nakamamanghang mansyon. Habang nasa daan, napansin ng maharlika na isang swordsman si Ayame, na isang nakakapanibagong bagay para sa isang taong tutulong sa isang noble nang walang hinihinging kapalit. Nagkomento pa siya na sa kabila ng herarkiya sa lipunan, sa kaibuturan, lahat ng tao ay pantay-pantay. Inamin ng lalaki na ang ganitong pag-iisip ay nagmumukha siyang kakaiba sa mga kauri niya. Ngunit habang nagpapaalam siya, tinawag niya si Ene sa pangalan nito. Napatigil ang swordsman. Hindi pa niya kailanman sinabi kung ano ang pangalan niya. Nagpatuloy ang maharlika sa pagpapaliwanag ng kanyang pilosopiya, sinasabing kahit na may herarkiya sa mga kasanayan, hindi dapat ito umiiral sa mga tao. Inamin niya na pinapahalagahan ng lipunan ang ilang mga talento upang magpasya kung sino ang mas nakakataas, ngunit para sa kanya, hindi iyon mahalaga. Nagtapos ang maharlika sa pagsasabing ito ang kanyang paraan ng pag-iisip, at dahil doon ay nagpasalamat siya kay Ayame sa kanyang tulong. Tila taos puso siyang nagpapasalamat. Sa harap ng mansyon, inalok ng maharlika si Ayame ng isang gantimpala. Tinanggap ng swordsman ang pabuya. Nagpaalam ang maharlika ng may ngiti. Gayunpaman, naiwan si Ayame na may iniisip ng malalim. Sinabi ng lalaki na buong pananabik niyang hihintayin ang araw na muli silang magkikita, na lalong nagpalito kay Ayame. Naglakad palayo ang binata. Hindi pa rin niya maintindihan kung paano nalaman ng maharlikang iyon ang pangalan niya. Pag-uwi, nadatnan ni Ayame si Luna at sinabing dala na niya ang pagkain at pera. Hiniling niya rito na asikasuhin ang kanilang pera, inaaming hindi siya magaling sa mga ganitong bagay. Kumikinang ang mga mata ni Luna sa ibinigay na tiwala, ikinukumpara ang sitwasyon sa isang mag-asawa. Sa sobrang saya, inihain na sa wakas ni Luna ang hapunan na niluto niya gamit ang mga sangkap na dala ni Ayame. Medyo napanganga ang binata sa labis na sigla nito. Naghanda siya ng isang tunay na piging. Ang pangunahing putahe ay nilagang karne, isang bagay na hindi pa niya natikman kailanman. Kinuha ni Ayame ang kutsara para tikman ito. Nagulat siya sa lasa nito. Mas malasa at siksik ito kaysa sa inaasahan niya. Robs, ang pagkain ay talagang perpekto. Nilamon niya ang putahe, pinupuri ang galing nito hanggang sa sabihin pwede na siyang maging isang profesional na chef. Nahiya si Luna sa papuri, ngunit sa kaibuturan ng puso niya, naisip niya na baka okay lang na patuloy siyang magluto para rito. Kinalaunan, nakita siya ni Ayame na nag-aaral at tinanong kung nakakaabala ba ang ilaw ng lampara. Sumagot siyang hindi, at ipinaliwanag na nagsisikap siyang mabuti para makahabol dito. Tila puno ng determinasyon ang dalaga. Pinagmasdan siya ni Ayame habang malalim na nag-isip. Pinuri niya ang dedikasyon nito, at sinabing mas marami pa itong kakayahan kaysa sa inaakala nito. Talagang napasaya siya ng mga nakakapagpatibay nitong salita. Tinawag ni Ayame ang pangalan niya kaya nabasag ang katahimikan. Nawalan ng inig si Luna dahil sa biglaang paglapit na yon. Seryosong tinitigan siya nito. Hindi nakapagsalita si Luna at naramdaman ang pag-init ng mukha niya. Pagkatapos ay laking gulat niya sa naging mungkahi nito. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Pagkaupo, sinubukan ni Ayame na ipaliwanag na dahil sa patuloy na pag-ingay ng pangalan niya, baka mas mabuting lumipat na sila. Ang gulo na ng isip ni Luna, sinusubukang intindihin ang ideya na yon. Naisip nito na dapat man lang silang magkaroon ng magkahiwalay na kwarto. Pero nagpanik si Luna. Sinabi niyang hindi pwede. Malaking luho at magastos ang pagkakaroon ng magkahiwalay na kwarto. Ipinaalala ng landlady na may pera sila, pero sagot ni Luna na hindi naman stable ang kita ng isang adventurer. Kumapit siya rito at iginiit na mas masama pa ang ideyang iyon. Dahil sa kasikatan niya, ang pamumuhay ng mag-isa ay magdudulot lang ng gulo. Napaisip siya habang isinasaalang-alang ang pananaw nito. Nang makita ang pag-aalangan nito, dumiretso na si Luna sa punto. Tinanong niya ito kung hindi ba ito masayang kasama siya sa iisang bubong. Sa kanya ibinunyag ang kanyang plano. Nakapasok siya sa National Library at mag-aaral para maging mage sa lalong madaling panahon. Layunin niyang maging malakas para maprotektahan din ito. Nang makita ang determinasyong iyon, ngumiti na lang si Ayame. Naintindihan at tinanggap niya ang pasya nito. Matapos ang pag-uusap, nagsimula nang maghanda si Ayame para umalis.
Pero nakiusap si Luna na manatili pa siya ng kaunti. Talagang masaya siya sa desisyong ginawa nilang dalawa. Maya-maya sa 1-0 lead floor ng isang dungsyon, naramdaman ni Ayame ang kakaibang presensya. Sa malapit, nasa panganib ang isang grupo ng mga babae. Ginamit nila ang natitirang mahika para idepensa ang sarili, pero buong lakas na sumugod ang golem, winawasak ang lahat ng dadaanan nito. Tumalsik ang mga babae sa lupa dahil sa impact at nawalan sila ng laban. Gayunpaman, bago pa tumama ang huling atake, may dumating. Dumating si Ayame sa huling sandali para iligtas ang isa sa kanila mula sa nakakamatay na atake. Nang walang inaksayang oras, gumanti siya ng atake sa halimaw na bato. Eksakto ang tira, patama sa pinakapusod ng halimaw. Halos hindi makapaniwala ang iba pang mga babae sa nakikita nila. Pagkatapos ay tumalon si Ayame sa ere para ihanda ang pamatay na tira. Sa isang tira lang, tuluyan niyang winasak ang golem. Pagkaalis ng alikabok, pinalibutan ng mga babae ang kanilang tagapagligtas, at manghang-mangha sila sa galing nito. Mas nauna pa ang kasikatan ni Ayame kaysa sa kanya. Hindi makapaniwala ang isang excited na babae na totoo pala ang mga balita tungkol sa kanya. Doon na nila naintindihan. Iniligtas sila ng isang sikat, kaya naman balot ng tuwa ang lahat. Lumapit ang babaeng purple ang buhok para ipaliwanag ang sitwasyon. Nandoon sila para sa isang school assignment. Ipinaliwanag niya na dahil galing sila sa mga mababang antas ng Maharlika, mas mahirap para sa kanila ang mag-explore ng dungsyon. Nagulat si Ayame. Tinanong niya kung okay lang ba sa kanila bilang mga Maharlika na makihalubilo sa isang ordinaryong swordsman na tulad niya. Sumagot ang pinakabata sa grupo na wala itong problema, binanggit pa nitong may kaibigan siyang swordsman. Tahimik na nakinig si Ayame, iniisip ang sitwasyon ng grupong iyon ng mga estudyante. Nang makita ang pagkakataon, lumapit ang mga babae at tinanong kung ano ang mga plano niya para sa buong araw. Sumagot siya na babalik siya kinabukasan. Biglang nagningning ang mukha ng blonde na babae at sinabing babalik din sila. Dito na siya nag-imbita. Inaya niya si Ayame na sumama sa kanila at inamin na hindi sila panatag ng sila-sila lang. Kinalaunan ng gabi ring iyon, ikinuwento ni Ayame kay Luna ang nangyari sa dungsyon. Inamin niya na isang bagong karanasan ang marinig ang kwento nila. Nagpatuloy siya, sinabing pumayag siyang tulungan sila kinabukasan. Hindi naging maganda ang reaksyon ni Luna. Nang may ngiti na hindi maitago ang inis niya, sinabi ni Luna na sasama rin siya sa grupo. Baka sa mukha ni Ayame ang pag-aalala, siguradong magdudulot iyon ng gulo. Kinabukasan, iniisip ni Ayame si Luna. Naisip niya kung may natutunan ba itong bagong mahika para may silbi ang pagsama niya. Naalala niya kung gaano siya palaging nagiging proud sa mga kakayahan nito. Kailanman ay hindi siya binigo ni Luna. Pero iba ang katotohanan. Habang masayang sinasabi ni Luna na perpekto ang panahon para magdungsyon, halos hindi na maitago ni Ayame ang kanyang pangamba. Subalit, punong-puno ng kumpiyansa ang dalaga na idineklara na hindi siya magpapakampante kahit isang sandali. Nakinig lang si Ayame. Alam niyang wala ring silbi kung susubukan niyang baguhin ang isip nito. Nagsimulang ipaliwanag ni Luna kung gaano kahirap ang buhay para sa mga ordinaryong mamamayan at mababang Maharlika. Ayon sa kanya, ang social hierarchy ay brutal at walang awa sa mga pinakamahina. Noon naman dumating ang 3 babae na iniligtas niya, masiglang binabati ang grupo. Nagulat si Ayame sa biglaang pagtawag na yon. Humarap naman si Luna nang may nakakakilabot ng ngiti. Nagpakilala siya at sinabing kilala na niya kung sino sila, at binigyan pa ng palayaw na adorable partner ang isa sa kanila. Agad na bumigat ang atmosfera. Walang nakakaalam kung paano magre-react sa pagpapakilalang iyon. Pero nawala ang tensyon nang biglaang palibutan ng mga babae si Luna, na mangha sila sa mga pisikal nitong katangian. Labis na namula, pinaulanan si Luna ng mga tanong tungkol sa relasyon nila ni Ayame. Nang panoorin ang eksena mula sa malayo, hindi na iwasan ni Ayame na mapangiti. Baka hindi rin naman maging masyadong masama ang lahat. Sabik na nagtungo ang grupo papasok sa dungjon. Sinubukan pang intindihin ni Luna ang kinilos ng mga babae dahil hindi pa rin siya makaget over sa nangyari. Tahimik na nakinig si Ayame sa usapan nila. Kahit nang makalabas na sila sa dungsyon, naiwan pa rin ang usapin tungkol sa mga Maharlika at diskriminasyon. Nakahinga ng maluwag ang lalaki kahit na may mga sugat ito. Kinausap niya si Ayame na sinabing palalampasin niya ang nangyari sa pagkakataong iyon. Pero sumingit nang nakangiti ang babaeng pink ang buhok, sinabing ayos lang ang lahat, at pinasalamatan ang lahat sa kanilang trabaho. Hindi pa rin naiintindihan ni Ayame ang sitwasyon. Sa kabila nito, nagtagumpay naman ang misyon. Buong pagmamalaking ipinakita ng mga babae ang patunay na nakarating sa 15 floor ang grupo. Pagkakuha sa kanilang pakay, masaya silang nagpaalam sa isa't isa, nangakong magkikita ulit bago mag-shopping sa syudad. Bago umalis, kinumpirma ng isa sa mga babae kung ang paggawaan ba ng blacksmith ang susunod na pupuntahan ni Ayame, kaya naghiwalay muna sila ng landas. Kinumpirma ni Ayame ang kanyang plano at umalis na. Ngayong mag-isa na, hindi nagtagal ay nahanap na ng binata ang paggawaan. Eksakto iyon ang lugar na hinahanap niya. Pumasok siya at sinuri ang loob ng lugar ng may kuryosidad. Inilibot niya ang tingin sa mga nakadisplay na espada sa tindahan.
Sinusuri niya ang kalidad ng gawa ng panday hanggang sa napukaw ng isang espada ang kanyang atensyon. Nang hawakan nito, humanga si Ayame. Napakaganda ng pagkakagawa at pakinis nito. Biglang lumitaw ang may-ari ng talyer, isang malaki at matipunong lalaki na gumulat sa binata. Pero hindi pumunta doon si Ayame para bumili. Ipinakita niya ang kanyang sariling espada at pinahasa ito sa panday. Idiniin ni Ayame na kailangan ng kanyang espada ang isang panday na alam ang kanilang ginagawa. Kinuha ng panday ang espada, tiwala siyang magagawa niya ang trabaho. Pero nang bunutin niya ang espada mula sa kaluban nito, may biglang nakapukaw sa kanyang atensyon. Agad na nagbago ang reaksyon ng lalaki. Tinanong niya kung saan nakuha ni Ayame ang ganitong klaseng espada. Hindi makapaniwala ang panday na nagdala ang binata ng ganito kagandang obra sa kanyang talyer. Agad niyang nakilala ito bilang isang artifact, isang espesyal na zero generation na kagamitang mahika. Inamin ni Ayame na narinig na niya ang salitang artifact noon, pero hindi niya alam ang eksaktong ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ng panday na ang mga artifact ay ang pinakamataas na antas ng kagamitang mahika na umiiral. Ito ay mga gamit na ginawa sa pamamagitan ng paglalagay ng matinding kapangyarihan sa mga sandata o aksesorya. Nagpatuloy ang panday, sinabing ang ilang artifact ay nagbibigay ng matinding kapangyarihan sa sinumang gagamit nito, pero ang iba, gaya ng espadang iyon, ay piling individual lang ang makakagamit. Sinabi niya na malamang si Ayame lang ang kaisa-isang tao sa mundo na makakagamit ng espadang iyon. Dahil sa pagiging pihika nito, itinuturing ng ilang iskolar na walang kwentang basura ang mga bihirang gamit na ito. Pero para sa mga totoong artesano, ito ay mga banal na relikya, ang halaga nila ay nakadepende ng buo sa gumagamit nito. Naging mabilis ang trabaho. Kaunting ayos lang. Kinuha pabalik ni Ayame ang espada at lubos na nasiyahan sa resulta. Nabanggit ng panday na kahit nasa panahon na ng mahika, marami pa rin ang umaasa sa mga espada. Sumagot si Ayame na ang kaunting ayos ang pinakamahalaga, at pinasalamatan niya ito sa malaking tulong. Ibinunyag ng artesano na marami na siyang nakilalang mandirigma sa buong buhay niya. Tinanggap ni Ayame ang papuri ng may ngiti. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na noon, mga espadahin ang nasa harapan, pero sa pag-unlad ng mahika at mga halimaw, nagbago ng husto ang lahat. Hindi na lang talaga makasabay ang mga mandirigmang gumagamit ng espada. Napag-iwanan na sila, at para talaga sa mga taong ito, kaya niya pinapanatiling bukas ang kanyang talyer. Sinubukan ng binata na magbayad ng sobra, pero kahit nagpapasalamat, tinanggihan ng panday ang alok. Ipinaliwanag niyang maraming pinagdadaanan ang mga pandayan, kaya mas gusto na lang niyang tahimik at patagong mamuhay. Inanyayahan niya itong bumalik kapag kailangan niya, at nagpaalam na ang binata. Naglakad na si Ayame sa lungsod, pero parang may mali. Saglit siyang huminto. Malakas ang kutob niyang may sumusunod sa kanya, at hindi siya nagkamali. May matamang nagmamasid sa kanya, sinusundan ang bawat galaw niya. Nagsawa na sa laro, biglang lumingon si Ayame, nagtatanong kung sino ang nandoon. Laking gulat ni Ayame nang makitang hindi isang banta ang taong sumusunod sa kanya. Nagpakilala lang ang estranghero na may kasamang palakaibigang galaw. Nagtaka si Ayame sa ginawa nito. Hindi gustong makipag-away ng binata, kundi para imbitahan siyang mag-usap. Ipinaliwanag niyang bahagi siya ng isang grupo na nagpapalitan ng mga lihim na impormasyon, isang bagay na baka magustuhan ni Ayame. Para patunayan ang kanyang halaga, nabanggit niya ang pag-atake ng salamangkero, isang sikreto na sina Ayame at Luna lang ang nakakaalam. Agad na nagbago ang ekspresyon ng espadahin. Nagpatuloy ang binata, nag-aalok ng impormasyon kung sino ang naghahanap kay Ayame at maging tungkol sa kinatatakutang Reaper. Nagdududa pa rin na pagpasyahan ni Ayame na pakinggan man lang ang sasabihin niya. Ngumiti ang binata at ginabayan siya sa paglalakad sa lungsod. Inamin ng gabay na naintindihan niya ang pagdududa ni Ayame. Sinubukang basagin ang katahimikan gamit ang alanganing ngiti. Nakarating sila sa isang lugar na mukhang taguan, at kinumpirma ng binata na iyon nga ang lugar na iyon. Ipinaliwanag niya ang dahilan. Pinaghahanap ang mga espadahin, at maging ang pangkat ng mga salamangkero ay mahigpit silang binabantayan. Ang lugar ay isang bar para magsilbing panakip. Tanging mga miyembro lang ng grupo ang makakapasok, para masigurado ang kaligtasan ng lahat doon. Pagkapasok nila, nakilala agad ng ilang tao si Ayame. Kumalat na ang balita tungkol sa panalo niya laban sa isang nagdangalang Eric. Tuwang-tuwa ang lahat, kinukumpirma ang mga kwentong narinig nila. Totoo ang ginawa ni Ayame at naging isang alamat na. Lantarang nagdiwang ang grupo sa pagkatalo ni Eric na nagpapakitang hindi masyadong gusto ang espadahin doon. Pinakalma ng gabay ang lahat para hindi nila matakot ang baguhan sa sobrang atensyon. Nagkomento ang isa sa mga miyembro na kahit na masamang tao si Eric, hindi maitatanggi ang kakayahan niya, kaya mas naging kahanga-hanga ang panalo ni Ayame. Isang lalaki ang lumapit kay Ayame para alukin siya ng inumin. Tumanggi ang binata, sinabing nakakasira ng pag-iisip ang alak at humingi na lang ng tsaa. Nagpakilala ang estranghero bilang Fine. Sinabi rin ni Ayame ang kanyang pangalan at sinimulan ang usapan. Marami nang alam si Fine tungkol sa kanya. Nabanggit niya na sa unang misyon nito, natalo niya ang isang griffin ng mag-isa. Humanga si Ayame. Talagang ginawa ng lalaki ang kanyang pagsasaliksik.
Ipinagpatuloy ni Fine ang kanyang pagsusuri, pinupuri ang pagiging eksakto at kawalan ng nasasayang na galaw sa estilo ng pakikipaglaban ni Ayami. Sa bawat salita, mas lalong naging interesado si Ayami sa lalaki at sa mga impormasyon nito. Pagkatapos ay ibinunyag ni Fine ang pagkakakilanlan ng mga salamangkerong nakalaban ni Ayami. Sila ay mga sundalo ng pamilya Grace, isa sa 5 pamilya na namumuno sa Yelo. Ipinaliwanag niya na ang mga pamilya ng elemento ay 5 maharlikang pamilya, ang mga elite ng mundo ng mahika. Nagsimulang magtugma ang lahat para kay Ayami. Naipaliwanag nito kung bakit napakalakas ng mga salamangkerong iyon. Pinagmasdan ni Fine ang naging reaksyon ng binata, handang ibigay ang susunod na mahalagang impormasyon. Pero para kay Ayami, walang kwenta ang politika. Simple lang ang kanyang sagot. Tatapusin niya ang sinumang humarang sa kanyang daan. Gayunpaman, ibinunyag ni Fine ang tunay na problema, isang misteryosong figura na kilala bilang ang Reaper. Dahil sa mga krimen ng Reaper, lahat ng espadahin, kabilang ang Sword Saint, ay itinuturing na mga suspect. Kumakalat ang pagdududa laban sa mga gumagamit ng espada, at mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala. Naisip ni Ayami ang kanyang pagkakamali sa paghuhusga. Hindi ito isang simpleng rebelyon, kundi isang bagay na mas malagim. Ipinagpatuloy ni Fine ang kanyang paliwanag. Matapos suriin ang mga bangkay, napagtanto niyang hindi espadahin ang pumatay, kundi isang salamangkero. Nakinig si Ayami sa revelasyon, pinoproseso ang bagong impormasyon. Naging brutal ang pamamaraan. Lahat ng biktima ay pinugutan at kinuha ang kanilang mga ulo, isang kakaibang gawaing walang katuturan. Malinaw na maselan ang sitwasyon, at baka sa kanyang mukha ang bigat ng investigasyon. Ipinaliwanag niya na sa gitna ng kaguluhang ito, ang paglitaw ng isang espadahing may sapat na lakas para pumatay ng mga salamangkero ay lubhang kahina-hinala. Nagsimulang makaintindi si Ayami. Dahil sa biglaang pagdating niya, naging dahilan ito upang maging perpektong sangkalan siya sa mga krimen. At para mas lumala pa ang sitwasyon, binalaan siya ni Fine na parating na ang pangunahing pangkat ng investigador, ang elite unit ng pamilyang Grace. Tumingin siya kay Ayami, nililinaw ang babala. Sa panahong ito ng pagdududa, ang simpleng katotohanan na si Ayami ay isang espadahin ay sapat ng dahilan para gawin siyang pangunahing suspect. Gayunpaman, parang hindi man lang nag-alala si Ayami sa akusasyon. Ipinahayag pagkatapos ni Fine ang kanyang pag-asa na balang araw ay makakaharap ng isang tulad ni Ayami ang totoong Reaper. Naputol ang seryosong pag-uusap sa isang biglaan at napakasayang pagdating. Si Luna iyon, nagdiriwang nahanda na ang mga papeles. Sa isang sigaw ng pakikidigma, idineklara niyang ibubuhos nila ang lahat para sa susunod na hamon. Samantala, sa ibang lugar, may kumpiyansang umiti ang pinuno ng elite unit. Para sa kanya, ito ang perpektong panahon para sa isang pangangaso, at nang may determinadong hakbang, sinimulan niya ang kanyang misyon. Hindi nag-iisa ang pinuno ng elite unit. Nagbigay siya ng utos na sumulong, at idineklarang perpekto ang panahon para sa pangangaso, at kabilang siya sa kanyang pinakamagagaling na mga ngaso. Lingid sa kaalaman ni Ayami, may nakaset ng target ang elite ng pamilya Grace at papunta na ito mismo sa kanya.